Kahit na kailan, hindi matatalo ng kasamaan ang kabutihan. Mananatiling matatag ang liwanag at ang kadiliman ay matitibag. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Nais ko lang ibahagi ang pinakamahiwagang parte ng aking buhay. Ang panahon kung saan kinalaban ko ang lahi ng mga aswang noong binata pa ako. Dahil sa karanasan na ito, mas lalo kong nakilala ang aking sarili at kung saan nga ba ako nagmula. Pero dahil din dito, munti ka nang mawala sa akin ang mga taong mahalaga sa aking buhay. Kilalanin na lamang niyo ko bilang Danny, ang literadong manunugis. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Espila! Espila! Lumabas ka nga dyan! Ay, ano bang problema mo, Anad? Kaaga-aga naman nagsisigaw ka na naman dyan. Ikaw ha? Namumuro ka na sa akin ha? Ha? Ano naman ang kasalanan ko sa iyo? Hindi naman kita inaano dyan ha? Ano yung nalalaman ko na kinukonsinti mo yung pagiging bakla ng anak ko? Ha? Ha? Ano kinukonsinte? Sino nagsabi sa iyo niyan? Ang sabi nila Marites, narinig kanila na sinasabi mo kay Brando na ayos lang maging bakla at walang masama sa pagiging bakla. Sino ka ba para konsintihin ng pagiging salot niya? Ha? Yung ba ang kinagagalit mo? Sus, totoo naman na walang masama sa pagiging bakla, Onad. Ang mga tao lang naman ang masasama yung tingin sa mga bakla. Nakakamatay ba ang pagiging bakla, Onad? Hindi naman, di ba? Sinabi ko kay Brando na walang masama maging bakla. Ang mahalaga, wala siyang tinatapakan o inaagrabyadong tao. Ano pinagsasasabi mo? Nakakamatay ang pagiging bakla, baka hindi mo lang alam. At sa papanong paraan, Aber? Basta, ayoko maging bakla ang anak ko. At ikaw, tigilan mo na ang pakikipag-usap mo sa kanya dahil nilalason mo ang utak niya. Hindi siya bakla, barako siya. Onad naman, ano bang problema kung bakla? Matalino naman ang anak mo. Sa katunayan, di ba? Itong magkokolehiyo na siya. Ang daming nag-aagawang universidad sa kanya. Ibig sabihin, matalino ang anak mo. At dahil yon sa pagiging totoo sa sarili niya. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan mabahala dahil lang iba ang kasarian ng anak mo. Mabahala ka kapag yung anak mo perwisyo sa iyo at sa ibang tao. Pero hindi naman, hindi ba? Ano ikinababahala mo? Ang kinababahala ko, di yung magdudulot siya ng kahihiyan sa pamilya at sa angkan namin. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Di lumabas din ang totoo. Wala kang ibang inaalala kundi ang iisipin sa inyo ng ibang tao. Hay nako, Onad. Umalis ka na nga. Sumugod-sugod ka pa rito. Akala ko pa naman kung anong problema mo. Sige na, alis na. Marami pa akong gagawin. Eto, tatandaan mo, Espina ha. Sa oras na malaman ko pa na nilalason mo ng pagiging bakla ang anak ko, pakukulong kita. At ano ikakaso mo sa akin, Aber? Basta, pakukulong kita. Ay naka, sige na, umalis ka na. Napapailing na lang ako ng mga sandaling yung kabanong habang pinapanood ang usapan nilang dalawa. Nilapitan ko na lang si Mama. Nakita kong ayos lang naman siya, kaya hindi na ako nag-alala. Buti na lang talaga, ugali na ni Mama na maging matatag sa mga ganong uri ng usapan. Hindi siya natitinag kahit madalas siyang minamata ng mga tao na mas nakatataas sa kanya. Isa sa mga bagay na gusto ko sa nanay ko ay ang pagkakaroon niya ng paninindigan sa paniniwala niya. Ayos ka lang ba, Ma? Ako? Ayos lang? Ay oo naman.
Bakit naman hindi? Naniniguro lang ako na hindi kayo nasaktan ng matandang yun. Sos, wala naman sa akin yon. Alam mo, hindi ako matitinag ni Onad. Tama naman kasi ang sinasabi ko. Hindi pagiging salot ang pagiging bakla. Ang pagiging salot ay ang pagkakaroon ng baluktot na kaisipan sa mga bagay na hindi natin kinasanayan. Ma, bakit ba kasi may mga taong nagiging bakla? Hindi ba sila makontento sa kung anong binigay sa kanila ng Diyos? At bakit? Hindi ka rin ba sang-ayon sa mga bakla? Hindi naman ho sa ganun, Ma. Napapaisip lang ako kung bakit yun ang pinili nilang landas. Alam naman nilang kinamumuhian ng karamihan ng mga kagaya nila. Hindi naman dahil sa hindi sila kontento, anak. Alam mo, sa dami ng nangyayari sa mundong ito, mas pipiliin mo na lang kung saan ka sasaya. Kahit na alam mo na maaring doon ka rin maging malungkot balang araw. Yon ang ginagawa nila, anak. Kontento sila sa kung sino sila. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi yun ang bumubuo sa kanila. Kaya yun, hinahanap nila kung ano ba talaga sila. At tingin ko wala namang masama doon. Ang mahalaga, hindi sila masamang tao. Kung sakali bang naging bakla ako, ganyan din ba magiging pananaw mo? O baka kaya mo nasasabi yan kasi wala ka namang anak na bakla. Wala akong anak na bakla, pero meron akong kaibigan nun. Kaya naiintindihan ko ang nararamdaman ng isang bakla. Kaya ikaw hanggat walang ginagawang masama sa'yo, wala kang karapatan na husgahan ang kasarian nila. May kasabihan nga, minsan, mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. O siya, sige na. Babalatan ko pa yung mga saging mamaya at nang mailatag na natin sa tapat ng mga turon natin. Pumasok na sa loob si Mama para asikasuhin ang munti naming negosyo. Nagtitinda kasi kami ng turon sa tapat ng bahay namin. Isa yun sa naging hanap buhay at pinagkukunan namin ng pangkabuhayan. Malakas-lakas din naman ang turon sa amin. Meron din kaming mga kakilala na inaasahan namin sa paglalako. Kaya kahit nasa bahay lang kami, kumikita pa rin kami. Bandang hapon, nakahanda na ang mga turon. Pagtikim ko sa turon ay napapikit ako sa sarap. Sakto lang ang pagkakatamis. Hindi rin matigas ang saging. Nailaga siya na maayos. Ihanda mo na mga bilao dyan Paparating na si Boyet at Nene. Si Gemma naman bukas na raw maglalako kasi masama ang pakiramdam. Ma, ako na lang kaya maglako ngayon ng isang bilao. Sayang din kasi. Hindi na, anak. May nilalatag naman tayo dyan sa tapat kaya hindi mo na kailangang gumala-gala pa. Kaya nga tayo nagkaroon ng tagalako Ayos lang, Ma. Wala naman pa akong ginagawa rito sa bahay. Kaysa naman nakaupo lang ko dyan sa tapat. Gagalaw-galaw din ako para may mapaglibangan din ako habang inihintay ko pa yung tawag sa trabaho sa Maynila. Sinasabi mo bang gagawin mong regular ang paglalako ng turon? Bakit naman hindi? Turon kaya ang nagpatapos sa akin sa kolehiyo. Hindi ka ba nahihiya na nagtapos ka ng kolehiyo tapos makikita ka ng mga dati mong kaklase na nagtitinda lang ng turon? Bakit naman ako mahihiya? Nagtatrabaho naman ako ng marangal. Ang mahalaga, wala akong tinatapakan at inaagrabyadong tao. Siya sige, sabi mo Inihanda na namin ang mga turon na ititinda sa tapat at ang ilalako ni Boyet at Nene. Ang isang bilao, kinuha ko at saka inilako sa labas. Sa unang street pa lang ay meron ng mga bumili sa akin. May mga nakakakilala rin naman kasi sa akin kahit na hindi naman ako madalas gumala. Uy, pre! Oh, Vito! Ano yan? Turon, tara bili ka. Turon. Busog pa ako Kakakain ko lang sa bahay. Naglalako ka rin pala niyan ngayon? Oo boring na ako. Tagal tumawag ng trabaho sa Maynila Tinutulungan ko na lang muna si Mama habang wala pa akong ginagawa. Ang bait-bait mo naman palang anak. Siyempre naman pero anong kailangan mo kung hindi ka naman bibili? Pwede ka bang sumama sa amin mamayang gabi? Sumama saan? Bakit gabi? Pagka maingay sa sasabihin ko
Mangako kang wala kang pagsasabihan. Walang iya. Nagdodroga ka na ba? Baliw! Hindi, no? Nagnanakaw ka na? Mas lalong hindi. Ano nga ba kasi? Si Tropa, si Brando, may sinalihan kasi siya. Na alin? Sindikato? Para ka namang siraulong kausap eh. Sige na nga kasi, pabitin ka pa eh. Meron kasi siyang sinalihan na Miss Gay. Alam mo naman na hindi pwedeng malaman ni Mang Onad yun, di ba? Baka pwedeng sumama kang manood. Wala kasing manonood sa kanya eh. Malaki-laki raw ang premyo. Sayang naman kung hindi siya mananalo. Kailangan ba talaga ng may nanonood? Aba oo naman. Para naman ganahan siyang rumampa, di ba? Para may audience impact. O sige. Ano bang oras yan? Ayos. Mga bandang alas 9 dapat nasa bayan na tayo. Ay, siya nga pala. Kasama rin natin si Epeng. Nakakausap ko na siya. Di sige, mas maganda yan. Pero pre, tanong ko lang napapansin ko kasi sobra yung pagiging mabait mo kay Brando May namamagitan ba sa inyong dalawa? Ha? Wala buang. Tinutulungan ko lang siya kasi ako lang naman ang kaibigan na meron siya. At saka, mga bata pa lang kami, pagkaibigan na kami. Bago ko pa kayo makilala ni Epeng. Kami talaga yung lagi magkasama nun. Oo nga naman pala. O paano? Mamayang gabi Nang umalis na si Vito, ay ipinagpatuloy ko na ang paglalako ng turon. Mga bandang alas 5 pa lang ay naubos na ang tinda ko. Pinuntahan ko rin kasi ang dalawang baryo na malapit lang din naman sa amin. Mabilis na ang mga oras. Sumapit na rin ang gabi at nagpaalam ako kay Mama at pinayagan naman niya ako. Pinuntahan ko kagad si Vito. Nakasalubong ko naman siya na kasama na si Epeng. Kailangan na natin magmadali. Siguradong nasa bayan na si Brando. Kailangan ko ba talaga sumama? Oo naman, para kumpleto tayong tatlo. Sama ka na. Kesa naman nakikipagsuntukan ka lang sa bilyaran kasi wala ka namang maibayad sa pusta. Nakipagsuntukan na naman to? Oo, may dayo kasi kanina tapos hinamon niya ng laro. Wala naman pala siyang pera. Ang tawag doon, pakikipagsapalaran, diskarte. Buang ka. Mapapahama ka sa ginagawa mo eh. Ayos lang. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Bakit kaya walang dumadaan na tricycle ngayon? Kanina pa tayo dito sa gilid ng kalsada pero saka naman walang nadaan. Alas 8 na rin kasi. Alam mo naman kapag ganitong oras mga tricycle dito sa atin gumagarahe na. Lakarin na lang natin papuntang terminal. Maaga pa naman 20 minutos lakaran lang papuntang terminal. O sige, tara. Sige, tara. Kesa abutin tayo ng siyam-siyam dito. Hindi pa kami nakakalayo ay nakasalubong naman namin si Mampulong, ang matandang palagi naming nakikita sa gubat para manguha ng mga tuyong kahoy. Ginagawa niya kasi yung uling na siya rin naman niyang binebenta. Hindi ko siya gaanong kilala dahil bago pa lang siya sa amin. Sa pagkakatanda ko, mag-iisang taon pa lang siya sa baryo. Mag-aiha, saan ang punta ninyo? Ay, sa bayan po. Wala kasi kaming masakyan kaya lalakarin na lang namin papuntang terminal. Ang mga tricycle kasi na umaabot dito sa atin ay hindi na muna tumutuloy rito. Kaya yan, kapag ganitong oras walang masakyan. Hindi tumutuloy? Bakit? Nangyari? Hindi pa ba nakakarating sa inyo ang kwento-kwento? Alin pong kwento? May isang tricycle driver kagabi na napaliko at napabalik kasi meron daw siyang nakitang malaking aso. Kulay itim. Yung tangkad hanggang dito, hanggang dibdib ko. Tapos, namumula raw ang mga mata ng aso at umaangil ng malakas. Ang sabi naman nila, aswang daw. Aswang? Oo, aswang. Kaya nga natakot yung tricycle driver. Kumabig. Kinuwento niya sa mga kasabahan niya. Kaya ngayon, hanggang terminal na lang sila. Hindi na sila nadiretso dito sa atin. Bata pa tayo nung may huling aswang na namataan dito sa atin Meron na naman pala ngayon? Hindi naman siguro nawawala ang mga yan. Sadyang hindi lang talaga natin sila makita kasi parang tao na rin sila kung mamuhay.
Pero kung maglalakad pala kayo, heto, dalhin nyo ito. Ano ho yan? Mga pinatuyong dahon ng makahiya. Mabisang pangontra sa aswang. Kapag hawak nyo yan, mag-aalangan silang lumapit. Sige na, dalhin nyo na. Wala namang masama kung maniniwala. Kinuha ni Vito ang maliit na supot ng tela kung saan nasa loob ang makahiya. Nagpasalamat din naman kami sa kanya. Alam ko naman na hindi 100% na naniniwala kayong may aswang. Pero mga iho, totoo sila. At dapat anumang oras, handa kayo sakaling bigla silang umatake. Tandaan niyo, mas lamang ang may alam. At ang mga taong mangmang, sila ang unang napapahamak. Sige ho, maraming salamat po. Kung sakali mang makasalubong namin ng aswang meron na kaming proteksyon. Huwag niyo nga hayaan na mabasa ang makahiya. Mawawala ang bisa niya. Kaya kapag umulan, ibalot niyo sa plastic. O paano? Mag-iingat kayo sa paglalakad. Mauna na ako, ha? Sige po, maraming salamat po ulit. Ngumiti na sa amin ang matanda at agad na ring naglakad papasok sa baryo namin. Kami naman ay sinimulan na rin ang paglalakad. Habang nasa gilid kami ng kalsada, hindi namin maiwasan na hindi mag-isip ng kung ano-ano. Kapag may nakaluskos, para kami mga batang nagsisiksikan sa isa't isa. Huwag na kaya tayong tumuloy. Hindi pwede. Nakapagsabi na ako kay Brando kaya siguradong aasahan niya tayo. Hindi ka ba kinakabahan? Kinakabahan din malamang. Basta para kay Brando, mawawala ang kaba. Buwang ka yata Binilisan na lang namin ang paglalakad. Makalipas lang ang halos 20 minutos, natanaw na rin namin ang terminal. Nakahinga na rin kami ng maluwag. Pagdating namin doon, ay para kaming nabunutan ng tinik. Noong mga oras na yon, Kabanong, pinagpalagay namin na ang daladala naming tuyong makahiya ay ang siyang nagbigay sa amin ng proteksyon para hindi mabiktima ng mga aswang. Nakasakay naman na kami sa tricycle at nakarating sa bayan. Agad kaming tumungo sa pinaggaganapan ng programa. Naabutan namin na si Brando na ang aakyat sa stage. Pambabae na ang suot niya. Sa isip-isip ko, kakaiba talaga ang saya ni Brando kapag nailalad niya kung sino at ano siya. Pero sa kabilang banda, naisip ko rin na kapag nalaman yun ni Mang Onad, baka matalang niya ang walang latay sa kanya. Tumingin sa amin si Brando nang makita niya kami sa gilid. Kumuhay naman kami sa kanya para palakasin ang kanyang loob. Good evening, ladies and gentlemen. Ang babaeng nasa inyong harapan ay ang babaeng sinubok ng kapalaran. My name is Brandy Fortaverde. Ang baklang mas lalaki pa sa lalaki, pero mas babae din kesa sa babae. Nananiniwala sa kasabihang, bago mo sabihin na ayaw mo sa bakla, tingnan mo muna ang sariling mukha. Baka mamaya, kamukha mo na pala ang sigbin sa baba. Naghiyawan ang mga tao matapos sabihin ni Brando ang mga katagang yon. Ang daming natawa. Kahit kami rin ay sumakit ang tiyan sa kakahalakhak. Makalipas ang 1 oras na panonood namin doon, dumako na rin sila sa mga tanong na kailangan nilang sagutin. Tinawag si Brando at para bang wala man lang siyang nararamdaman na kaba kahit na siya pa ang unang tatanungin. Ano sa palagay mo ang maaaring mayambag ng isang bakla sa isang lipunan na puno ng paghuhusga? Thank you for that wonderful question. Bilang isang bakla, isa sa mga pwede kong maging ambag sa lipunan ay ang pagiging mabuti at responsableng bakla. Dahil naniniwala po ako na kapag ang isang bakla ay may magandang layunin sa kanyang buhay, may malaking tsansa na maging matagumpay siya sa hinaharap. At kapag nangyari yun, maaari siyang makatulong sa kanyang sarili, sa kapwa at sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang talino, tulong at pagmamahal. Kung sinasabi nila na mas marami pa ang bakla kaysa sa puno, bakit hindi natin gawin na mas marami pa ang baklang disyente at mabuti kaysa sa mga tao mapanghusga? Pero wala namang naitutulong sa ating lipunan.
Sa madaling sabi, kabutihan ang pinakamagandang may dudulot natin sa lipunan natin. Mapamataas ka man o mapababa, bakla man o lesbian. Kabutihan ang dapat nananaig sa mundong ito para maging maunlad ang ating mga buhay. Yun lamang and I thank you! Nagsigawan at naghiyawan na naman ang mga tao. Dinig na dinig din ang mga palakpakan nila. Nang tingnan ko naman si Vito, nakita ko na parabang naiiyak na siya. Kahit na hindi ko naman gaanong kaklose si Brando, parang bigla akong naging proud. Kakaiba ang saya na naidulot niya sa mga tao. Napakatalino ng sagot niya dahil lahat ng sinabi niya ay totoo at makabuluhan. Nang matapos na ang patimpalak ng mga bakla, ay tinanghal na panalo si Brando. Sobrang saya niya. Doon ko mas lalong napatunayan ang sinabi ni Mama na walang masama sa pagiging bakla. Ang mahalaga ay nangingibabaw ang kabutihan sa iyong puso. Oy, mga boylet! Thank you Salamat talaga. Kayo lang ang gumora dito eh. Wala kasi bang supporter dito eh. Buti na lang na side song ko mga peslak nyo kanina kaya ayon, laban na laban ang bakla kanina. Napakaganda nga ng sinabi mo eh. Parang pang Miss Universe eh. Proud kami sa iyo, Brando. Hep 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 hep! My name is Brandy. Balato naman, Brandy. Oh, hali kayo. Lalapang tayo. Iyan ang maganda. Saktong merong bukas na kainan ng mga sandaling yon, Kabanong. Masaya kaming kumaing 4. Pagkatapos, nagpalit na muna si Brando ng damit para hindi malaman ng tatay niya kung ano ang sinalihan niya. Bandang 12:00 na ng gabi na makarating na kami ng baryo, nagpaalam na si Brando sa amin. Habang naglalakad, hindi pa rin namin makalimutan ang mga salitaan ni Brando habang nasa entablado. Matalino kasi talaga si Brando kaya nasagot niya na maayos yung tanong kanina eh. Kaya nga eh. Ilang paso ba naman niya yung mga kalaban niya? Ikaw, Vito, sigurado ka bang wala kang gusto kay Brando? Nakita kita kanina eh. Sobrang saya mo. Tapos, naiyak ka pa nga. Tears of joy ba yung tawag doon? Umamin ka na Tayo-tayo lang naman eh. Baliw! Parang kapatid ang turing ko kay Brando. Tumigil ka nga. Gumagawa ka ng issue eh. Tinatanong lang naman kita eh. Di kung hindi, di hindi. Oo, tama na yan. Baka magkapikunan pa kayong dalawa. Ang mahalaga naman, nanalo si Brando. May pera siya. Hindi na siya manghihingi sa tatay niyang si Raulo. Higit sa lahat, maraming turon na naman ang bibili niya sa amin. Nang matanaw ko na ang bahay namin, ay nagpaalam na rin ako sa kanila. Pagpasok ko sa bahay ay naabutan kong gising pa si Mama. Nagtatahi siya ng sira kong short. Ma, narito na ako. Kamusta naman ang pinuntahan ninyo? Nanalo ba si Brando? Oo ma, nanalo siya. Ang galing nga ng sagot niya kanina eh. Talbog-talbog yung kalaban niya eh. Ang talino niya. Sinabi ko naman kasi sa'yo, matalinong tao yang si Brando. Ang tatay lang naman niyang may problema eh. Ang laki ng premyo ma. Baka naman hindi pa matuwa si Mang Onad niyan. Ay naka, wag na wag niyong ipapaalam sa tatay niya kung ayaw niyang masaktan. Ay, siya nga pala ma. May ilalako pa ba tayo bukas? Naka, wala. Hindi ako nakabili ng saging. Sarado kanina sa binibilhan ko eh. Masama rin kasi ang panahon kaya baka hindi rin sila nakaangkat. Siguro sa susunod na bukas na tayo magbebenta ng turon. Pumasok na lang ako sa maliit kong kwarto at nahiga. Wala pang 5 minuto, nakatulog na kagad ako. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang pumasok sa panaginip ko si Brando. Nakangiti siya sa akin. Nagtaka ako kung bakit. Akala ko nilalandi niya ako. Pero nagkamali ako nang makitang nawala ang ngiti niya. Napalitan niyo ng takot. Hinawakan niya ako sa kamay at sinabing merong humahabol sa kanya. May narinig akong malakas na angil sa panaginip ko. Pagkatapos noon, bigla na akong nagising. Kinakalabit na ako ni Mama. Napabangon ako. Pawis na pawis ako kahit na umuulan naman sa labas. Nak,
Pinabangungot ka ba? Ano nasa panaginip mo? Hindi ko maalala Basta, nakakatakot. Diretso tulog ka ba naman kasi kagad eh? Hindi ka naman nagdasal kagabi. Umaga na? Oo, 9:00 na. Nagluluto na nga ako ng pananghalian natin eh. Napasarap yata tulog ko. Si Epeng at Vito, hindi ba napadaan dito? Hindi. Bakit? May usapan ba kayo? Wala naman ho. Mabuti pa'y bumangon ka na dyan. Hintayin mo na lang yung niluluto ko, kakain na tayo. Sandali akong napatulala, Banong. Naisip ko na naman ang nasa panaginip kong hindi ko na lang din sinabi kay Mama. Ayaw ko kasing isipin niya pa ang panaginip ko. Ang dami pa naman niyang paniniwala tungkol sa mga panaginip. Ma, labas lang ako sandali Saan ka pupunta? Malapit na maluto to. Diyan lang po. Pupuntahan ko lang po si Epeng at si Vito. Bilisan mo. Mamaya kakain na tayo. Ay, magpayong ka ha? Palabas na sana ako ng bahay namin nang makita kong tumatakbo si Brando palapit sa amin. Pero bigla siyang naabutan ni Mang Onad nang nasa bakuran na namin sila. Nagulat kami ni Mama kaya agad din kaming napalabas ng bahay. Walang yakang bakla ka! Akala mo ba hindi ko malalaman? Sinabi sa akin ng kumpare ko na nakita kanila sa bayan. Nakasuot ng pambabae at kumikere-kerending pa. Bakit? Anong gagawin mo? Magpapakampi ka sa kanila? Pudra naman. Bakit ba ayaw mo na lang Akis maging happy-happy? Sige na Pudra Happy-happy? Tapos ano? Ako naman ang nasisira sa mga kakilala ko at sa angkan natin? Tumigil ka na sa kabaklaan mo, Brando! Umayos ka! Magpakalalaki ka! Ikaw lang ang nag-iisang anak ko. Kaya ang gagawin mo, dapat makapag-asawa ka para mas kumalat pa ang lahi natin. Are ko naman, Pudra. Don't hila-hila my hair naman. Anad, tigilan mo nga yung ginagawa mo sa anak mo. Alam kong ayaw mo sa kasarian ng anak mo pero hindi rin naman tama kung mananakit ka ng ganyan. Manahimik ka, Espina. Wala kang pakialam. Problema ng mag-ama to. Wala kang karapatang makisali dito. Anong walang karapatan? Nasa loob kayo ng bakuran namin. At bilang isang residente sa baryo na ito na ayaw sa karahasan, may karapatan akong sawayin ka dahil hindi tama ang ginagawa mo. Kura ka dyan, Mother Earth. Walang puwang sa universe ang violence. No sa karahasan. Yes for peace. Tumigil ka sa pagsasalita mo ng bakla. Ikaw talaga, Brando, babangaso ko talaga ng malala yung mukha mo nang magtanda ka eh. At ikaw naman, Espina, huwag kang makikialam. Ang pakialaman mo, yung anak mo, pwede? Paano mo natatawag ang sarili mo na ama kung hindi mo naman kayang mahalin ang sarili mong anak? Mas nakakahiya ka! Tanga ka ba talaga? Bakit hindi ka makaintindi? Huwag kang makialam! Sandali Anong sinabi mo sa nanay ko? Tanga? Hindi ba mga tao na hirapang intindihin ng mga simpleng bagay ang tawag sa kanila ay tanga? Aba, magdaan-daan ka sa pananalita mo, Mang Onad. Marunong akong gumala sa matanda pero kapag nanay ko ng agrabyado papatol ako kahit matanda ka. Aba, pinagbabantaan mo ba ako? Hindi po ako nagbabanta, Mang Onad. Bakit? Natatakot ka na ba? Ano ba pinagmamalaki mo? Nakakaawa ka. Napalingon kami nang marinig namin ang tinig ng isa pang matandang lalaki. Nakita namin si Mampulong na hindi naman namin namalayan na naroon na pala. Nakangiti siya kay Mang Onad pero parang nanloloko ang ngiti niya kaya nasaragad ang ama ni Brando. Ano sinabi mo sa akin? Nakakaawa ka. Gusto mo bang malaman kung bakit? Ay bakit? Sino ka ba? Bago ka lang dito, hindi ba? Nakakaawa ka kasi hindi mo kayang maging matapang para sa anak mo. Hindi mo kayang maging maangas para humarap sa iba at depensahan ang nag-iisa mong anak. Kaya ang ginagawa mo, pinipilit mong ayusin siya kahit wala namang problema sa kanya. Nasa sa iyo ang problema pero hindi mo napapansin. Sa madaling salita, ikaw ang duwag. Aba, tarantado ka pala eh. Bakit ka ba nakikialam? Ilang beses na kitang nakikitang nananakit ng anak. Ngayon, hindi ko napapalagpasin dahil bukod sa anak mo,
meron ka pang tinatarantadong iba. Sandaling binitiwan ni Mang Onad ang anak niya. Galit itong lumapit kay Mang Pulong. Akmang hahawakan niya sana si Mang Pulong sa kwelyo pero nagulat siya sa nangyari. Hinila ni Mang Pulong ang kamay niya at saka binagsak sa maputik na lapag. Aray ko naman! Ay, Pudrakels! Ayos ka lang ba? Huwag mo akong hawakang bakla ka! Sa susunod, kung mananakit ka ng anak, dapat kaya mo ring manakit ng mas malakas at mas maangas kesa sa iyo. Hindi yung matapang ka lang kapag alam mong hindi lalaban ang kaharap mo. Ikaw naman, mag-isip-isip ka na. Hindi ganitong ama ang dapat mong pinakikisamahan. Naglakad na palayo si Mang Pulong. Si Mang Onad naman, nakahawak sa balakang ng bumangon. Basa na ang katawan. Tumingin na muna siya ng masama sa amin ni Mama, pero agad na ring naglakad paalis. Halika rito, Brando. Basang-basa ka ng ulan, no? Baka magkasakit ka pa. Pinapasok na muna namin sa bahay si Brando, habang ako naman nanatiling nakatingin sa papalayong si Mang Pulong. Namangha kasi ako sa ginawa niya. Parang napakadali lang sa kanya ng ginawa niya kay Mang Onad. Pinahiram ko na muna ng damit si Brando. Hindi na muna siya pinabalik ni Mama sa kanila. Natitiyak kasi namin na mabubugbog lang siya ulit ni Mang Onad. Mga ilang sandali lang, medyo humina na rin ang ulan. Sabay-sabay na rin kaming kumain. Pagkatapos, nagpaalam sa amin si Brando na may pupuntahan lang na ibang lugar. Ikaw na muna rito sa bahay, ha? Ako naman pupuntahan lang si Maring Mara. Titingnan ko kung makakapagbagsak na sila ng saging mamaya o bukas. Naiwan ako mag-isa sa bahay, Kabanong. Dahil wala naman akong gagawin noon, ay nahiga na lang ako sa maliit naming sofa. Habang nag-iisip ako ng kung ano-ano, narinig kong parang may kumalubog sa loob ng kwarto ni Mama. Ang unang pumasok sa isipan ko, baka mamaya ay may nakapasok na namang dagang bukid sa kwarto niya. Sumilip ako sa ilalim ng papag niya habang hawak ang pamalo na kahoy. Pero ang nakita ko roon ay ang mahabang kahon na matagal nang naroon. Yun ang kahon na palaging sinasabi sa akin ni Mama na huwag kong gagalawin. Bata pa lang ako, pinagbabawalan na niya ako. Uy, ano yun? Laking gulat ko nang biglang umuga ang kahon. Para bang merong gumagalaw sa loob. Medyo kinabahan ako kaya lumabas ako agad ng kwarto ni Mama. Pero kalaunan, inisip ko na baka may daga nga roon. Binugaw-bugaw ko na lang. Pagkatapos noon, hindi na muli pang umalog ang kahon. Pasensya ka na't ginabi na ako, ha? Napakwento kasi si Maring Mara eh. Ay, pambihira talaga. Pero good news na. Bukas maghatid na sila rito ng mga saging. Bandang umaga, kaya mga hapon makakapagtinda na tayo ulit ng turon. Kanina, ang daming naghahanap sa akin eh. Sayang, ang dami sanang bumili. Ma, maglalako ulit ako bukas ha. Mukhang titila na rin naman ang ulan eh. Magdala ka na rin ng payong. Kasi yung ambon-ambon na yan baka biglang lumakas. Nung gabing yon, lumabas na muna ako ng bahay para puntahan si Vito. Wala kasi akong magawa. Bagot na bagot ako. Nang dumating ako sa bahay nila Vito, inabutan ko naman siyang nagkakapilang sa bakuran nila. Pumasok ako agad at nilapitan siya. Oh, bakit? Wala ba kayong tinda? Wala kasing dinalang saging ngayon sa amin eh. Kaya pala sabi ni Mama kanina walang turon. Pare, pinuntahan ka ba dito ni Brando kanina? Hindi, bakit? Hindi mo ba alam? Binugbog na naman siya ng tatay niya. Ano? Sira ulo talaga yung si Mang Onad oh. Buti na nga lang dumating si Mang Pulong eh. Si Mang Pulong? Ano naman ginawa niya ron? Kinausap niya si Mang Onad. Tapos, nainis si Mang Onad. Sinubukan niyang kwelyuhan si Mang Pulong. Kaso, hinila ni Mang Pulong yung kamay niya. Ganito pre oh, ganito. Tapos, bumagsak na sa putikan si Mang Onad. Galing nga eh. Namangha din ako sa ginawa ni Mang Pulong. Buti na lang talaga dumating pala siya. Kawawa na naman si Brando pag nagkataon. Alam mo pre, nahihiwagaan nga ako kay Mang Pulong eh. Ha?
Anong nahihiwagaan? Walang ganong nakakakilala sa kanya rito sa atin. Ibig kong sabihin, parang walang nakakalam kung anong pagkatao niya. Pambira ka naman. Bago pa lang si Mampulong dito sa atin eh. Pero mag-isang taon na yata siya rito kaya hindi na siya bago. Malay mo, hindi lang talaga hilig ni Mampulong makihalubilo sa mga tao. Alam mo, pakiramdam ko, may kakaiba sa kanya. Baka naman kasi hindi natin alam, albularyo siya. Di ba, binigyan niya tayo ng proteksyon sa aswang? Ay, oo nga pala no. O di ba? Ikaw talaga, kung ano-ano iniisip mo. Ang mabuti pa, puntahan natin si Brando. Baka mamaya sinasaktan na naman siya ng tatay niya. Tumila na ang ulan nung mga sandaling yon. Nang makarating na kami sa bahay nila Brando, si Mang Onad ang inabutan namin sa bakuran. Aalis na sana kami pero nakita na niya kami sa gilid. Lumabas siya at agad kaming kinastigo. Ay, kayong dalawa. Alam kong alam niyo kung nasaan si Brando. Sabihin niyo na sa akin. Wala ho nga kaming alam eh. Nandito nga po sana kami para kausapin si Brando. Anong walang alam? Imposible! Lalo ka na! Ano nga ba pangalan mo? Vito? Di ba madalas kang kasama ng anak ko? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Pasensya na po talaga pero wala po talaga akong nalalaman kung nasaan siya. Hinahanap nga po namin siya eh. Mga sinungaling! Ano bang napapalaan niyo sa pakikialam ninyo? Kaibigan po kasi namin ang anak niyo. At bilang kaibigan, tungkulin din namin na proteksyonan sa mga taong nananakit sa kanya. Tungkulin din namin na proteksyonan siya sa mga taong nananakit sa kanya. Nagpaparinig ka ba? Oh, ayun na si Brando oh. Dumating si Brando pero hindi ito nagsalita. Tumingin lang siya sa amin sandali. Ang kanyang muka'y nababahala, para bang takot na takot, namumutla. Mabilis siyang pumasok sa bahay nila nang di man lang hinihintay ang tatay niya. Ay Brando! Kinakausap ba kita? Huwag mo akong talikuran! Pre, hindi tayo pwedeng pumasok dyan, baka makasuhan pa tayong trespassing. Bumuntong hininga na lang si Vito. Kahit gustuhin namin kausapin si Brando ay wala rin naman kaming magagawa. Habang naglalakad, hindi mawala-wala sa isipan ko ang reaksyon ng mukha ni Brando. Bagay na gumugulo din sa isip ni Vito. Nakita mo ba kanina? Parang takot na takot si Brando. Oo nga eh, napansin ko rin yan. Nagtataka nga rin ako. Para siyang may kinatatakutan eh. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, itatanong ko sa kanya kung anong problema. Umuwi na lang kami nung sandaling yon. Maraming araw pa ang nakalipas. Gumanda-ganda na rin ang panahon. Kaya naman marami-rami na rin kaming nabebenta. Sa mga nakalipas na araw, himalang hindi namin nakikita si Brando sa labas. Isang bagay na nakakapanibago sa kanya. Ang sabi kasi ni Vito, imposibleng pumirmi sa bahay si Brando dahil mahilig talaga itong rumampa o gumala. Baka naman kasi hindi pinapalabas ng tatay niyang buang. Puntahan kaya natin. Baka mamaya kung ano nang nangyari dun. Nag-aalala na nga rin ako eh. Ang uli kong kita sa kanya, nakadungaw lang siya sa bintana. Isauli ko lang sa bahay itong tray tapos puntahan natin si Brando. Para masagot ang mga katanungan sa utak namin, agad na kaming nagtungo sa bahay nila Brando. Pero sa halip na siya ang maabutan namin, si Mang Onad na naman ang nakabungad. Naririnig na naman ang malakas at pagalit niyang boses. Anong ginagawa niyo rito? Gusto lang po sana namin makausap si Brando. Kayo ang kakausapin ko. Ano nangyari sa baklang yon, ha? Nangyari? Bakit? Ano po problema? Anong problema? Wala kayong alam? Kaibigan kayo, hindi ba? Ilang araw nga po namin hindi nakakausap si Brando eh. Parang hindi nga po gumagala. Hindi talaga gumagala. Alam niyo kung bakit? Kasi magdadalawang linggo na yung nasa loob ng bahay. Ayaw lumabas. Nagbumukmok. Magtapat nga kayo sa aking tatlo. Sino ang kalandian niya sa inyo? Anong ginawa niyo? Binasted niyo? Tignan niyo, ayaw nang lumabas. Uy, walang ganun Sinubukan mo na bang kausapin yung anak niyo para malaman kung bakit?
Ayusin mo pananalita mo, sasapakin kong ngalangalan mo eh. Brando! Nandito kami sa labas! Kausapin mo kami! Ano ba problema mo? Kahit na sumigaw ka pa ng sumigaw dyan, hindi siya lalabas. Oh, ayan naman pala eh. Dumungaw si Brando sa bintana. Medyo nagtaka kami sa mukha niya. Nangingitim na kasi ang ilalim ng kanyang mga mata. Para bang ilang araw na siyang walang maayos na tulog. Malandi ka talagang bakla ka eh, no? Kapag ibang lalaki, nagpapakita ka. Udrakels, gusto ko sila ma-talk show. Ano? Ang sabi po niya, gusto niya kami makausap. At ano naman ang pag-uusapan nyo, ha? Maglalandian kayo? Mang Onad, siguro kaya kayo banas na banas eh dahil wala kayong mautosang bumili ng mga kailangan nyo, no? Kung gusto nyo kumilos na ulit si Brando, hayaan mong malaman namin kung anong problema niya. Kasi kung kayong kakausap, hindi siya magsasalita eh. Isa ka pang anak ni Speedy. Namumuro ka na sa akin, ha? Pero, sige, kausapin niyo ang baklang yan. Pagbalik ko, dapat maayos na yung taong yan, ha? Kasi punong-puno na ako. Kahit anong bugbog ang gawin ko dyan eh, ayaw pa rin lumabas. Umalis si Mang Onad. Sinamantala na namin ang pagkakataon na lumapit sa kanya. Pagpasok namin sa kwarto niya, bumungad agad ang mga kalat sa lapag. Parang napabayaan niya talaga ang kanyang sarili. Ano ba problema, Brando? Bigla ka na lang naging ganito. Nung huling kita ko sa'yo nung gabing umuwi ka eh, ayos ka lang nun, di ba? Tingnan mo, oh. Kaibigan mo na rin kami ni Danny. Kaya dapat magsabi ka. Huminga ng malalim si Brando. Umupo siya sa gilid ng kama niya at saka tiningnan kami na parabang nababahala. Basta, promise nyo na hindi kayo mag-iisip na nalaloka na, Kesh. Baka kasi bigla kayo mag-far away at gumora to the max palayo sa akin kapag nag-talk show mess. Akesh? To the max? At mess? Ano yun? Baka raw kapag sinabi niya, bigla raw tayong lumayo sa kanya at isipin nating nababaliw na siya. Paano natin malalaman kung hindi mo sasabihin? O sige, mag-listen muna kayo Let us begin ang talk show ng bading. Ganito kasi, that day na najombag akes ni Pudang, gumora aki sa gubat. Ang sabi kasi nila, environment is the best medicine pag magulo ang brain cells. Kaya yun, gumora ako sa forest para ang utak ay makarest. Kaso, naligaw-ligaw akes. Kaloka. Inabot ako ng evening. And then... Biglang tumigil si Brando sa pagkwento niya. Nakita namin sa mukha niya matinding takot. Nanginginig din ang mga kamay niya ng bahagya. Kaya pinainom na muna namin siya ng tubig. Nang kumalma na siya, ay sa kanya itinuloy ang kwento niya. May mga na-sight song akong hindi ka nais-nais. Creepy much. Kaloka. Pero at the same time, nakakatakot. Nakakatakot? Paanong nakakatakot? Naniniwala ba kayo sa mga aswang? Nakatinginan kami sa tanong na yon ni Brando. Hindi kasi namin inaasahan na yon ang lalabas sa bibig niya. Bakit? Anong meron sa aswang? Nakita mo ba sila? Mga aswangit ang nasight song ko noon. Mga nakajombay lang sila. Ano naman yung jombay? Bombay? Hindi. Nakatambay sila. Nakatambay lang sila. Pero yung mga peslak nila, kakaiba. Very long yung dila nila. And then, gumanito sila Rar! Rar! Ibig sabihin, kaya hindi ka lumalabas ng bahay? Nag-follow sila sa akin hanggang sa bungad ng baryo. I'm scared to the max. What if hanapin nila Akesh? What if angry sila sa Akesh kasi nalaman ko na sila ay real na real? What if itegi boom-boom nila Akesh because may nose na Akesh? Teka. Tegi boom-boom patay? Patayin? Correct! Kung aswang nakita mo, meron akong kilala na pwede natin makausap tungkol dyan. Sino? Si Mang Pulong.
Matapos namin mag-usap-usap doon, sa wakas ay nakumbinsi na rin namin si Brando na lumabas ng bahay. Pinuntahan namin si Mampulong sa bahay nito. Mabuti na lang talaga at walang ginagawa si Mampulong ng mga sandaling yon. Wala kaming sinayang na sandali. Agad namin siyang kinausap. Ano't narito kayo? May kailangan ba kayo sa akin? Mampulong, meron lang sana kaming sasabihin sa inyo. Baka lang naman may nalalaman kayo. Sige. Pumasok muna kayo sa bakuran ko. Ano ba ang gusto niyong sabihin? Itong kaibigan kasi namin, meron siyang nakitang aswang sa gubat. Aswang? Nako, saan mo nakita? Sa gilid po ng river, nakatambay lang sila eh. Kaso, nag-follow sila sa akes ng masaitsong ni Lami. Wala ba silang ginagawa? I don't know. Basta, nung masaitsong ko sila, nakatambay lang sila. Pero, gumaganito sila oh. Rawr! 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 Totoong aswang nga ang nakita mo siguro. Hindi ito maganda. Ano po bang pwedeng gawin? Wala na yung makahiya eh. Nadurog na po sa sobrang tuyo. Bawang at asin. Yun yung nakita kong pangontra sa aswang base sa napapanood ko. Hindi. Kalokohan lang ang bawang at asin. Isa yun sa maling pagkakaunawa ng mga tao sa mga aswang. Hindi talaga sila tinatablan ng bawang at asin. Marami akong alam na pangontra. Yon ang mas mabisa. Mampulong, albularyo ka ba? Hindi ako albularyo, pero meron akong kilala. Sa kanya ako kumukuha ng mga ideya. Ano hong gagawin namin? Susundin niyo lahat ng sasabihin ko. Kapag sinunod niyo, walang makakalapit sa inyong aswang. Ipapakalat ko na rin sa ibang tungkol dito para makapaganda rin sila. Maraming sinabi sa amin si Mampulong tungkol sa mga pangontra sa aswang. Pero ang pinakamas mabisa raw at madali naming magagawa ay ang pagdadala ng dugo ng manok na nakalagay sa plastik. Isasabit daw namin sa bewang o kaya naman pwede ring gawing kwintas. Mabilis na kumalat sa buong baryo namin ang tungkol sa aswang. Pero walang nakakaalam na si Brando ang nakatuklas doon. Pinakalat na lang ni Mampulong na siya ang nakakita. Pinaniwalaan naman siya ng karamihan dahil kilala siya bilang matinong tao sa amin. Makalipas ang 4 na araw, halos lahat ng tao sa amin ay may daladala ng dugo ng manok. Nababalot na rin ng takot ang iba kahit na wala pang namamata ang aktwal na aswang. Bakit ayaw niyo ma? Yun naman daw ang mabisang pangontra sa mga aswang. Magkaharap kami ni Mama sa hapagkainan nung tanghaling yon. Hindi ko maintindihan si Mama kung bakit ayaw niyang gumamit ng dugo ng manok bilang proteksyon sa aswang. Parang siya na nga lang ang walang daladalang ganon. Sapat na sa akin ang asin at bawang. Yon ang pinakamabisa. Hindi nga raw tumatalab sa mga aswang yun eh. At sino naman ang nagsabi niyan? Si Mampulong. Naniwala ka naman. Kasi meron daw siyang kilalang albularyo eh. Sa akin ka maniwala. Bakit ma? May karanasan rin ba kayo sa aswang? Ang lola mo, meron. Marami siyang karanasan. At saksi ako roon. Dahil bata pa lang ako, ilang beses na akong nakakita ng aswang. Dito mismo sa lugar natin. Ibig sabihin, totoo pala talagang may mga aswang dito noon pa? At teka, bakit ngayon lang ikinukwento to sa akin, ma? Kasi, ngayon ko mas nakikita na maintindihan mo ko. Kung hindi naman pumutok ang problemang ito, hindi ko naman ito sasabihin sa iyo. Ma, anong nalalaman mo sa aswang? Sabi mo naman sa akin, oh. Maraming aswang dito, pero dahil sa mga taong nagtulong-tulong na palayasin sila, ay hindi na muli yung nagpakita pa. Ngayon, hindi ko alam kung bakit bigla na lang silang lumitaw. Kaya ikaw, Danny, maniwala ka sa akin. Mas mabisa ang bawang at asin, lalo na kung pagsasamahin. Pero kung sakaling totoo ngang mabisa rin ang dugo ng manok, hindi naman kita pipigilan kung gusto mo rin gamitin. Kung sa bagay kasi, makalumang proteksyon na rin ang bawang at asin. Baka marami na rin umusbong na mas epektibo. Pero anak, hanggat maaari, gusto kong umiwas ka sa kapahamakan. Gusto kong iwasan mo mga aswang.
Kung sakali makainkwentro mo sila umiwas ka. Tumakbo ka. Ang mahalaga sa akin ay ligtas ka. Naintindihan mo ba ako? Sige po, ma. Magbabaon na lang din po ako ng bawang at asin para sigurado na rin. Ngumiti na lang sa akin si mama at nagpatuloy na rin kaming kumain. Pagkatapos, lumabas na muna ako para sana puntahan si Vito at Epeng. Pero nakita ko si Vito na nagmamadali na naman. Parang natataranta. Kaya hinabol ko siya kaagad. Hanggang sa marating na namin ang bahay ni na Brando. Bakit pre? Anong problema? Nag-text sa akin si Brando May nakaalam na siya yung unang nakakita ng aswang. O tapos? Tara, pasukin na natin siya. Pagpasok namin sa loob ng bahay nila, inabutan naming nag-iimpake na si Brando ng mga damit niya. Natataranta, parang natutuliro ang utak. Uy, teka, kumalma ka nga. Palmalicious? Really? How? May nakaalam ng akes ang dahilan kung bakit napadpad ang aswang sa baryo natin. Sinisisi na ako ng mga person. Diyos ko naman, no? Sinisisi ka nila? Sino mga yan? Si Aling Malia. Nasaisyong niya pala akes nung nakaraang araw. Narinig niya akes na nagsalita tungkol sa mga aswangit. Diyos ko, Lord! Vito, mukhang kailangan nga natin siyang tulungan na makalis dito. Kapag nagkataon, baka dumugin siya ng mga tao. Siya rin ang sisisihin ng malala kapag may napahamak na. O tara, Brando. Kaming bahala sa'yo. Tatakas ka namin. Brando kayo ng Brando. Ako nga si Brandy, di ba? Oo na, Brandy. Palabas na sana kami ng bakuran nila nang biglang dumating ang tatay niyang si Mang Onad. May mga kasama itong kumpare nito na kapwa masama ang tingin kay Brando. Budang? Saan kayo pupunta? Tatakas ka? Tatakas ka sa katarantado ang ginawa mo? Kaya ngayon, nalalagay sa panganibang maraming buhay. Sandali lang Manahimik ka, Vito! At ikaw rin, Danny, manahimik ka! Wala pa nga pong sinasabi. Sinabi lang manahimik Budang, di ko ginusto na mag-follow sila sa Akesh. Want ko lang iligtas ang aking self. Kung di ako hilir tumakbo, baka sa labas nila Akesh nila pang. Wala ka na nga mabuting dulot sa akin. Nagdala ka pa talaga ng malaking problema para sa lahat. Hindi ka na ba talaga makontento? Sinisira mo na nga ang buhay ko. Sisirain mo pa ang buhay ng maraming tao. Napakasalot mo talagang bakla ka. Udang naman. Harapin mo ang ginawa mo, Brando. Para sabihin ko sa'yo, may namata na silang aswang sa kabilang gubat. At tingin namin nag-aanda sila kung paano sila makakapambiktima ng tao. At alam mo ba kung saan malapit ang gubat na yon? Dito sa baryo natin, sa Raula. Hindi man lang ba muna kayo? Sinabi lang manahimik Ikaw ang manahimik. Sasalita pa ako Hindi ako makapaniwala na may ama na kagaya nyo. Mas iniisip pa yung ibang tao kaysa sa sariling anak. Hindi man lang ba kayo nag-aalala sa kaligtasan ni Brando? Hinabol ng mga aswang ang anak nyo at muntikan na siyang mapatay ng mga aswang. Hindi mo naisip yun, no? Kasi wala kang pakialam. Sarili mo lang palagi iniisip mo. O pre, ang ginagawa mo? Gagawa ka ng gulo Hindi. Kailangan itong marinig kung gaano siya kawalang kwentang ama. O bakit? Magagalit ka sa akin, Mang Onad? Totoo naman Mula nang lumabas ang tungkol sa aswang, mas lalong lumitaw na kahit na kailan, hindi ka naging mabuting ama dito kay Brando Pero kung makapagkwento sa ibang tao, kala mo kung sino kang dakilang ama. Hindi ko na gusto sinasabi mo, Vito Umalis ka sa harapan ko at hayaan mo kung disiplinahin ang sarili kong anak. Mas kailangan mo disiplinahin ang sarili mo kaysa kay Brando. Walang problema sa kanya Sa'yo, marami. Sinasagad mo talaga ang pasensya ko, ha? May biniktima na aswang! Natigil si Mang Onad sa balak niya sanang pananakit nang marinig namin ang tinig ni Epeng. Nabahalang lahat sa sinabi niya. Nakaramdam na rin ako ng kabahan ng mga sandaling yon. Sa dating minahan malapit sa dulo ng ilog, may natagpo ang bangkay doon ng matandang lalaki. Ang sabi ng mga nakasaksi, kinagat daw sa leeg at sa tagiliran. Dating albularyo yung biktima. Hindi ba tayo tapos, Brando, Subukan mo kumalis, malilintikan ka sa akin. Agad na lumaya si Mang Onad kasama ang mga kumpare niya. Pinuntahan nila ang natagpuang patay. Habang kami naman ay napatigil lang sa bakuran nila Brando.
Hindi ako makapaniwala na may mga pangyayaring gano'n sa aming lugar. Ang bilis ng mga kaganapan. Kasalanan ko ite Diyos ko! Hindi, wala kang kasalanan, Brando. Anong wali? Sa akin nga sila nag-follow kaya ako sila nadala dite. Patagal na silang nandito sa probinsya natin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakausap ko si Mama. Ang sabi niya, nung araw meron talaga mga aswang dito sa atin. Pero nawala lang sila dahil napalaya sila ng mga nagkakaisang tao. Kaya palagay ko, kahit na hindi nila sundan nitong si Brando, pupunta't pupunta pa rin sila dito sa atin eh. Kaya wala kang kasalanan. Matagal na silang nandito, Brando. Baka nga nagmamasid lang sila. Kung ganun, kailangan pala magkaisa ang mga tao para hindi dumayo dito yung mga aswang. Magkaisa? Nakdo, labo mangyari yun. Makakawatak-watak ang mga tao. May mga sariling buhay. Lahat gusto makapatay ng aswang. Nagyayabangan pa. Akala nila laro-laro lang ang pakikipaglaban sa mga nilalang na yun eh. Basta, susundin lang natin ang sinabi ng Pulong. Tingin ko, wala namang mangyayaring masama sa atin eh. Aminadong kabado ko ng mga oras na yon, Kabanong. Naiisip pa lang namin na aatake ang mga aswang, kinikilabutan na kaming 4. Makalipas sa mga oras, mas lalong naging matunog ang usapan tungkol sa aswang. 10:00 na ng gabi, maingay pa rin ang baryo. Kada bakuran yata ay aswang ang topic nila. Ma, nakauwi na ako. Ma? Nandiyan ka na ba, Ma? Nagtaka ko kasi hindi sumasagot si Mama. Pero meron akong narinig na kalabog sa gilid. Napalunok ako ng laway dahil sa kaba na hindi ko alam kung bakit biglang nabuhay. Maraan akong naglakad papasok ng kwarto. Sumilip na naman ako sa ilalim. At pagtingin ko, umuuga-uga na naman ang mahabang kahon. Sa mga sandaling yon, alam ko na sa sarili kong malabong dagang bukid na naman ang naroon. Kaya naman, hinila ko paalis sa ilalim ng papag ang mahabang kahon. Binuksan ko yon. Napapikit na lang ako nang biglang may liwanag na lumabas mula roon. Silaw na silaw ako. Wala akong makita ng ilang segundo, pero maya-maya lang nawala na rin ang liwanag. Tumambad sa akin ang isang mahabang espada na may dragon na disenyo sa hawakan. At sa katawan naman ng talim, may mga baybayin na nakaukit na hindi ko naman maintindihan. Teka, espada to ah. Bakit may ganito dito sa kwarto ni Mama? Hahawakan ko sana ng espada pero nagulat ako nang biglang dumating si Mama. Hinila niya ako palayo roon. Nagtataka naman ako kung bakit parang takot na takot siya. Wag! Oh, bakit Ma? Anong wag? Huwag mong hawakan yan! Kaya ba ayaw na ayaw mo kung titingnan to nung bata pa ako? Kasi may nakalagay palang espada dyan? Hindi mo dapat ito nalaman. Ma, sabihin niyo na sa akin. Ano ba talagang tinatago niyo? Bakit may ganito? May koneksyon ba ito sa mga aswang? Kung ano man ang koneksyon, ay hindi mo na dapat malaman. Bakit hindi? Akala ko ba ito na ang tamang panahon para maintindihan ko ang mga bagay-bagay? Ayaw mo bang magtiwala sa akin? Bakit ayaw mong ipahawak sa akin ang espadang yan? Dahil sa oras na mahawakan mo ang espadang yan, hindi ka na makakatras sa kapalaran na naghihintay sa iyo. Anong ibig niyo sabihin, Ma? Kapag ginawakan mo yan, ang espiritu ng espada ay magiging parte na rin ng pagkatao mo. Kikilalanin ka niya bilang bagong tagapangalaga. Kanino po ba yan, Nay? Yan ay pagmamay-ari ng lolo mo. Ang lolo mo ang tinatawag na sugo na kabutihan noong araw. Siya ang mga pumaslang sa mga aswang. Siya ang kumalaban noon. Pero hindi na niya naituloy ang tungkulin niya nang mamatay siya sa sakit. At mula noon, wala na kahit na sinong nagmay-ari niyan dahil hindi sila kinikilala ng espada. Kaya ba ayaw mong ipahawak sa akin kasi ako na ang magmamay-ari niyan? Ganun na nga. Bakit ayaw niyo, Ma? Hindi ba dapat matuwa ka kasi... Paano ako matutuwa kung kasama ng tungkulin na papasanin mo ang panganib na pwede mong kaharapin? Anak, hindi madali ang pagiging sugo. Maaari kang mawala sa akin. Maaari kang mapahamak. Bata ka pa lang, pinapangako ko na sa sarili ko na kahit na anong mangyari, hindi ko hahayaan na maging miserable ang buhay mo.
Gusto ko mamuhay ka ng mapayapa. Ayokong palagi kang nag-iisip kung papaano ka makakaligtas. Ayokong palagi kang nababalisa sa gabi dahil sa mga aswang na yon. Pero ma, kung yan talagang kapalaran ko, baka kailangan ko talagang panindigan dahil wala namang ibang gagawa niyan. At tingnan nyo, oh, hindi ba isang malaking sinyalis to sa mga nangyayari dito sa baryo natin? Malay natin, ako palang itinakda ng Diyos para kalabanin ng kasamaan. Hindi ka susunod sa yapak ng lola mo. Mananatili ka kung ano ka ngayon. Naintindihan mo ba ako? Pero ma, Naintindihan mo ba ako? mataas na ang boses ni Mama noong mga sandaling yon, Kabanong. Kaya napatango na lang ako. Bumuntong hininga na lang din ako. Hindi ko na lang ipinilit ang gusto ko. Ibinalik ni Mama ang espada sa kahon. Ako naman ay nagpunta na lang din sa kwarto ko. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko, Kabanong. Nawiwindang ako sa mga revelasyon ng nanay ko nung oras na yon. Wala kasi talaga akong kahit na anong clue na may ganun palang bagay sa angkan namin. Ang alam ko lang talaga noon, dating tanod si Lolo. At ang mga tsuhin ko naman ay mga dating mga ngaso. Dito ko na napagtanto na kaya pala noong bata pa ako, nung nabubuhay pa si Papa, palagi niyang sinasabi sa akin na kapag dumating ang araw na may kailangan akong gampanan, huwag daw akong magdalawang isip kung para ito sa buhay na nakararami. Noon, hindi ko pa yun maintindihan. Pero mula nang malaman ko ang pinagmula ng pamilya namin, parang nagkaroon na ng liwanag sa akin ang lahat. Pero wala rin naman akong magawa. Hindi ko kayang suwayin ang utos ni Mama. Lumaki ako na sinusunod ang mga payo at paalala niya. Para kasi sa akin, ang pagsuway sa mga utos niya ay malaking kabastusan. Kaya naman nanatili lang ako sa kwarto ko. Dumating ang kinabukasan, hindi ako masyadong lumalabas ng bahay. Ni hindi nga rin ako nakakapaglako ng turon. Dumaan pa ang 3 araw, napansin na rin nila Vito at Epeng ang hindi ko paglabas. Kaya naman pinuntahan na rin nila ako sa bahay. Ano ba talagang problema? Bakit parang ginagaya mo si Brando? Hindi ka na rin nalabas eh. May sakit ka ba, pre? Oo eh. Sumama pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Dahil siguro sa mga pagpapaambon ko. Ay, siya nga pala. Anong balita nga pala kay Brando? Hindi makalis sa bahay nila eh. Bantay sarado ng tatay niya. Pati kapitbahay nila nagbabantay na rin. Nakakaawa nga eh. Nakita namin, puro pasana naman ang katawan. Binugbog na naman siguro. Paano hindi bubugbugin? Nitong nakaraan, may mga taong nagpunta sa kanila at pinagmumumura si Brando. Sinisisi pa rin siya kung bakit may mga aswang dito sa atin. Kailangan ko na talagang gumawa ng paraan. Gumawa ng ano? Ha? Wala. Ang sabi ko, kailangan ko ng kumilos. Nakakabagot na rin kasi kapag nandito lang sa bahay eh. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa amin. Pupunta kami kay Mang Pulong. Lumabas kami ng bahay. Habang naglalakad kami sa kalsada, napansin ko ang mga kabahayan na may mga pula na sa pintuan. Nagsalubong ang kilay ko dahil sa pagtataka. Pero ayon kay Vito at Epeng, nagsasaboy na raw ng dugo ang mga tao sa harapan ng bahay nila. Yun ay para hindi raw makalapit ang mga aswang sa mga bakuran. Sa puntong yon, kahit na wala pang dumarating na aswang sa amin, nararamdaman ko na parang unti-unti nang nagiging seryoso ang sitwasyon. Naalala ko na naman tuloy ang espada. Napapaisip ako kung ano nga ba ang pwedeng magawa ng espadang yon laban sa mga aswang. Isa rin sa iniisip ko ay kung kakayanin ko ba talagang harapin ang mga aswang gamit ang espada ni Lolo. Uy, tinatanong ka ni Epeng. Lutang ka na naman kanina pa. Nakadroga ka ba, pre? Baliw, hindi. May iniisip lang ako. Sigurado ka bang ayos ka lang ha? Kasi kung hindi, magpahinga ka na muna sa inyo. Oo nga, para din naman wala ka rito eh. Ayos nga lang ako. Huwag niyo ko intindihin. Ilang sandali pa'y narating na rin namin ang bahay ni Mampulong. Hindi namin siya natanaw sa bakuran. Nakasarado din ang pintuan niya.
Makailang beses kaming kumatok pero walang tumutugon sa amin. Wrong timing. Baka umalis si Mampulong. Ano ba kasing sasabihin niyo sa kanya? Kakusapin lang namin siya tungkol sa paggawa ng sandata laban sa mga aswang. Kailangan na rin nating maganda, siyempre. Baka lang naman may alam si Mampulong. Diba sabi niya meron siyang kakilalang albularyo? Hintayin pa natin saglit. Baka dumating na rin yun. Tumambay na muna kami sa gilid ng bakuran. Halos 1.5 oras din kaming naghintay roon. Pero walang dumating. Hindi ubuwi ng bahay si Mampulong. Nasayang lang ang oras namin kaya hindi ko maiwasang hindi mainis. Wala tayong napala. Dapat kumain na lang tayo eh. Hindi naman natin alam kung kailan naalis yun eh. Malay ba natin? Dahil sa pagkainip at anong oras na rin naman, umalis na lang kami sa bakuran ni Mampulong. Tahimik lang kaming naglalakad sa kahabaan ng kalsada at walang ganong bahay sa dinaraanan namin. Pero maya-maya pa, meron kaming narinig na babaeng umiiyak. Nung una, nag-alangan pa kaming puntahan ng naririnig namin. Pero nang lumalakas na ang iyak ng babae, dito na kami naglakas loob na hanapin siya. Ilang sandali lang, nakita namin siya sa isang sulok. Nakasiksik siya sa pagitan ng 2 poste ng ilaw. Nakita rin namin ang isang lalaki na nakatayo sa harapan niya. Pagharap sa amin ng lalaki, dito na namin napagtanto na aswang ang isang yon. Putik! Mga pre! Aswang yan! Yan ang gagawin natin ngayon. Palagan natin! Ha? Seryoso ka ba? Bakit? Kaya mo bang iwan yung babae? Pagtingin namin sa babae ay buntis pala siya. Iyak lang siya ng iyak. Habang ang aswang naman ay parang natatakam na siyang kainin. Kahit na nakakatakot at kahit na wala namang kaming karanasan sa pakikipaglaban sa nilalang na yon, hindi namin siya inatrasan. Kumuha kami ng bato sa gilid. Marahan kaming lumapit sa aswang. Akala namin kapag ginawa namin yon ay aatrasan niya kami dahil 3 kami. Pero nanatili lang siyang nakatayo. Uy, aswang! Lubayan mo na yung babaeng yan! Kami kalabanin mo! Oo nga, kami harapin mo. Wala namang laban sa iyo babaeng yan eh. Wala yung pakialam sa inyo. Hindi naman kayo buntis eh. Yung babaeng pakay niya. Kaya bago pa niya magawa ang gagawin niya, lusubin na natin. Tumakbo ako palapit sa aswang. Sinubukan kong ipalo sa kanyang hawak-hawak kong bato. Pero hindi siya tinamaan. Dumistansya lang siya ng kaunti. Sinamantala ko naman ang pagkakataon para harangan ng buntis. Kunin niyo yung babae, bilis! Nang masiguro na namin naligtas na ang babaeng buntis, hinarap ko ang aswang. Aminadong kabado ko noon, kabanong. Pero yun lang ang nakikita kong paraan para walang mapahamak sa amin. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa bato, habang ang aswang naman ay pinahaba na ang kanyang mga kuko. Hindi nagtagal, mabilis na lumusob sa akin ang aswang. Sa sobrang bilis niya, hindi ko na siya nailagan. Tinamaan niya ako sa kaliwang braso. Nakaramdam agad ako ng kakaiba sa braso ko, kaya napalayo din ako sa kanya. Laylay, parang manhid, hindi ko maigalaw. Sa sobrang hapdi, parang wala na akong maramdaman sa parting yon. Kepeng, tumakbo na kayo. Kami na bahala rito. Huwag kayo mamamatay ha! Pre, ano, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Pero namamanhid lang itong kaliwang braso ko. Hindi ko din maigalaw eh. Pero kakayanin ko pa rin. Sigurado ka ha? Pwede namang ako na lang dito. Hindi, sasamahan kita. Hindi mo kakayanin ng isang yan. Ngayon na, pre! Nilapitan namin ang aswang. Sa mga sandaling yun ay nagawa na rin namin siyang patamaan. Dumugo agad ang ulo ng aswang. Hindi pa kami nakontento, muli namin siyang pinokpok ng bato. Tumalon siya palayo nang makaramdam na rin siya ng pagkahilo. Napansin niya na hindi niya kami kakayanin, kaya bigla na lang siyang gumapang at tumalon papunta sa mga puno. Inatrasan niya tayo, pre. Pre, namumutla ka na. Kailangan ka na madala sa ospital. Wag,
Wag sa ospital. Ha? Saan mo naman gusto? Rekta morgue? Uwi muna ako sa bahay. Nandun si Mama. Siya ang gagamot sa akin. Baliw ka na ba? Hindi naman doktor mama mo ah. Ano ipapanggamot niya dyan? Turon? Tatapalan ng turon na yung sugat mo? Diyos ko ka naman, alam kong si Mama lang ang makakagamot sa akin. Kaya sige na, buhatin mo na ako. Nawawala na ako ng balance. Nang tumagilid na ako, ay agad din naman akong binuhat ni Vito. Sa mga sandaling yon, kabanong nawawala na ang pamamanhid sa braso ko. Unti-unti ko na rin nararamdaman ng hapdi at kirot. Habang pasan-pasan ako ni Vito, lumalabo na rin ang paningin ko. Nawalan na ako ng malay nang matanaw ko na rin ang bahay namin. Paggising ko, mag-uumaga na. Nasa tabi ko pa rin si Vito at Epeng. Sinubukan kong bumaba. Nakaramdam ako ng pagkahilo pero hindi na gaanong masakit ang sugat ko. Mabuti naman at nagkamalay ka na rin. Kumusta naman ang sugat mo? Maapdi pa rin ba? Hindi na po, Ma. Anong ginawa niyo sa akin? Ang galing niya Aling Espina kanina, pre. Ang dami niyang hinalo-halo ng gamot na hindi namin alam kung ano. Nung pinahiran na niya yung sugat mo, boom! Parang magic. Yung pangingitim, nawala kagad. Tapos, tumigil yung pagdurugo. Nawala rin kagad yung maga. Hindi ko talaga inakala na marunong pala talaga manggamot si Aling Espina. Ang kala ko pre, nagbibiro ka lang kanina eh. Anong itsura ng aswang na nakalaban nyo? Mahaba mga kuko. Pangit ang muka. Mahaba ang dila niya na parang may tulis pa sa dulo. Tik-tik. Yan ang nakaharap nyo. Buti na lang natulungan nyo yung babae. Tingnan nyo mamayang umaga. Kakalat sa baryong ito ang kakayahan ninyo. Yung babae kasing tinulungan ninyo, anak ng kagawad natin. Ang problema lang, dahil kakalat ang pangalan natin sa baryo, magiging mainit na rin tayo sa mata ng mga aswang. Kaya nga kailangan nyo nang maging maingat. Ma, nasa panganib na rin ang buhay ko. Kumilos man ako o hindi, mapapahamak pa rin ako. Kaya sana, payagan mo na lang ako kung ano man ang dapat kong gawin. Marami ka bang dapat na aralin, Danny? Marami ka bang dapat na maintindihan sa tunay na pinagmulan ng sandatang yon? Kaya nga ituro mo sa akin, Ma. Ikaw lang naman na makakagabay sa akin eh. Kung wala akong gagawin, paano sila? Sandali lang. Anong nangyayari? Bakit parang sa pag-uusap nyo merong superpower tong si Danny? Pre, mamin ka nga. Si Superman ka ba? Patingin nga ng loob ng damit mo, baka may letter S dyan. Mga loko. Tulungan niya nga muna ako makatayo. Huwag ka na munang tumayo. Maupo ka lang. Kapag maayos na ang kalagayan mo mamaya, sisimulan natin ang dapat simulan. Kayong dalawa, Vito at Epeng, kung gusto niyong sumama, papayagan ko kayo para maturuan ko na rin kayong dalawa. Maturuan po ng ano? Hindi na nagsalita sa kanila si Mama. Ngumiti na lang ng nakakaloko ang nanay ko. Makalipas ang ilang oras, sumapit na rin ang umaga. Sabay na nakatulog si Epeng at Vito. Paggising ko noon, himala na magaan na ang pakiramdam ko. May kaunting kirot pa rin pero naigagalaw ko na ang kaliwang braso ko. Inabutan ko si Mama sa kwarto niya. Nilabas na niya ang kahon. Nakatingin siya ng seryoso doon sa kako nilingon. Wala na ako magagawa. Mukhang tinatawag ka na talaga ng espadang ito. Danny anak, ang hiling ko lang sa'yo, palagi kang mag-ingat. Mag-ingat tayong dalawa. Gusto ko pang makasama ka magtinda ng turon sa mahabang panahon. Si Mama naman, kung makapagsalita parang mawawala na ako. Kailangan mong maging handa sa mga maaaring mangyari anak. Kailangan mong paghandaan ang posibilidad na merong mawawala. Mabilis na nagdaan ang buong maghapon. Sumapit na rin ang 5:00 ng gabi. Hindi ko alam kung bakit kailangan sa ganong oras kami lumabas. Samantalang alam naman ni Mama na delikado na kapag madilim na ang paligid. Dala-dala ang espada,
nagtungo kami sa tuyong ilog malapit sa likod ng mga abandonadong kuta ng mga sundalo. Kasama rin namin si Epeng at Vito noong mga oras na yon. Nakagaya ko, kabado naman dahil nasa lugar kami ng maaaring puntahan din ng mga aswang. Aling Espina, hindi naman sa pagiging epal pero bakit kailangan sa ganitong oras tayo nagpunta rito? Pwede naman kaninang tanghali o kaninang umaga. Inalalayan ko si Mama na makasampa sa ibabaw ng malaking bato. Inilapag niya ang espada at saka tinanggal ang nakataling tela. Kita ko rin sa mukha ni Mama na parang kinakabahan din siya. Parang hindi pa rin talaga siya handa na hayaan akong gampanan ng pagiging sugo. Tulog ang espiritu ng espada kapag may araw pa, kaya kailangang gabi. May espiritu yan? We, totoo? Nung nakaraang gabi, nakita kong umaalog ang kahon na kinalalagyan yan. Ibig sabihin, hindi yan pangkaraniwan. Hintayin na lang nating tuluyang kumagat ang dilim. Kapag 6:00 na, lumapit ka na rito, Danny anak. Hawakan mo ang espada at kahit na anong mangyari, wag na wag mong bibitawan. Kahit pa nakakaramdam ka ng kahit na ano. Pre, ano ba talagang mangyayari? Kinakabahan kami sa inyo Baka naman makakalimutan mo kami Etong kaibigan nyo, magiging sugo na kabutihan. Sugo na kabutihan? Aling Espina, ano po ba talagang pinagmulan ng angkan ninyo? Ang pagkakaalam ko lang kasi, turon lang ang pinagkakabalahan ninyo. Tapos, may ganito? Malaki ang kinalaman ng angkan namin sa kapayapaan na meron ng baryong ito. Hindi nyo lang yun alam dahil matagal nang nangyari yon. At lahat ng nakakaalam ay wala na rito. Tanging ako na lang ang natitira. Mga pre, alam kong sasamahan niyo ako sa laban na ito. Kaya sana, tatagan niyo rin ang kalooban niyo. Tumango na lang silang dalawa. Maya-maya pa'y tuluyan na rin nilamon ng kadiliman ang buong paligid. Huminga ako na malalim. Sandali akong pumikit. Pagdilat ko, marahan kong hinawakan ng espada. Nung unay wala namang nangyayari. Nanatili lang sa normal ang espada kahit na winawasiwas ko pa. Pero mga ilang sandali lang, naramdaman ko na lang na parabang umiinit ang hawakan. Sinunod ko na lang ang sinabi ni Mama. Hindi ko yung binitiwan kahit parabang napapaso na ang kamay ko. Aling Espina, ayos lang ba talaga siya? Lahat ng mga sugo ay pinagdaraanan yan. Normal lang yan sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Hindi rin naman siya mamamatay dyan. Dalawa lang naman ang pwede mangyari sa kanya. Kikilalanin siya ng espada o ang espada mismo ang bibitiw sa kanya. Pre, kaya mo yan. Kailangan mo kayanin, pre. Aray, mas umiinit. Parang naahawakan ko na yung nagbabagang apoy. Hindi ka dapat magpadala sa nararamdaman mo. Mawawala ng tiwala ang espada sa iyo kapag nakita niyang mahina ka. Hanip, pwede rin pala maka-trust issue ang espada na yan. Naintindihan ko na. May sariling buhay ang espada na yan. Habang tumatagal ng tumatagal, gumagapang ang init sa braso ko. Umakyat na yon hanggang sa balikat ko. Mga ilang sandali pa, uminit na rin ang mukha ko. Pero kahit na gano'n ang nararamdaman ko, ginawa kong lahat para hindi ko mabitiwan ang espada. Tiniis ko ang hapdi at nanatili akong nakatayo. Meron na rin akong naririnig na hindi ko naman maintindihan ang sinasabi. At parang ako lang ang nakakarinig noon. May tumatawa, may parang umiiyak. Kalaunan, mabigat na ang pakiramdam ko. Para akong nilagnat ng halos 5 minuto. Nang malampasan ko yon, unti-unting humupa ang init ng katawan ko. Pawis na pawis ako noon, kabanong. Para akong tumakbo sa gitna ng arawan. Hingal na hingal at uhaw na uhaw. Nang buhusan ako ni Mama ng tubig, umusok pa ang katawan ko. Kagaya ng inaasahan ko, pipiliin ka ng espada. Hindi ako nagkamali. Anak, dito na magsisimula ang iyong tungkulin.
gampanan mo ito ng may puso at dangal. Sobrang saya ko nung oras na yon, Kabanong. Pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng bagong pagkatao. Sobrang gaan ng kalooban ko na parabang walang matinding laban na naghihintay sa akin. Pre, may kapangyarihan yan, di ba? Ipakita mo nga. Hindi nyo pa agad makikita ang abilidad ng espada. Kailangan pa rin sanayin ni Danny ang sarili niya. Kaya bukas ng umaga, magsisimula na tayo. Sasanayin ko kayo para maging matibay. Kagaya ng ginawang pagsasanay sa akin ng aking ama noong nabubuhay pa siya. Kinabukasan, agad din naman naming sinimulan ng pagpapalakas ng katawan. Tinuruan kami ni Mama kung paano ginagamit ng tama sa pakikipaglaban ng sandata. Habang nag-iensayo kami, pare-pareho kaming namamangha. Ang akala kasi namin ay si Mampulong ang maasahan namin sa bagay na yon, pero si Mama pala ang magiging gabay namin. Tumagal kami ng halos 2 linggo sa pagsasanay at 14 na araw. Himalang hindi na rin nagpaparamdam ang mga aswang. Bakit kaya parang biglang nawala yung mga aswang, no? Tingin namin ni Mama, alam na nila na buhay na ang sugo ng kabutihan. Bakit pre? Namatay ka ba? Uy, mais ka nga. Seryoso eh. Ay, sensya na. Pero maging handa lang kayo. Hindi pwedeng maging kampante lalo na sa mga ganitong oras. Baka mamaya, bigla na lang nila tayong atakihin kapag masyado tayong panatag. Ha? Sandali. Bakit? Huwag kang iinom ng tubig sa ilog. Bakit hindi pwede? Nauuhaw na ako eh. Parang may umihi dun sa unahan. Naaamoy ko eh. Walang ya. Naamoy mo pa yun? Hindi ko alam. Pero mula nang mahawakan at maangkin ko yung espadang to, parang ang daming nagbago sa akin. Lalong-lalo na sa pandama ko. Tara na. Sabay ka na lang uminom. Malapit na rin naman tayo eh. Napapakamot na lamang sa ulo si Vito. Nang makarating na kami sa baryo, bandang 5:00 ng hapon, isang masamang balita ang sumalubong sa amin. Nagkukumpulan ng mga tao sa bungad ng baryo namin. Isang bangkay na naman ng albularyo ang natagpuan. Kagaya ng naunang biktima, lasog-lasog na rin ang katawan niya. Sinubukan kong hawakan ng biktima. Sa pamamagitan ng mga dugo sa katawan niya, nakumpirma ko na aswang ang gumawa nun. Dahil dito, mas lalong nabahala ang buong baryo namin. Pero kung umusbong din ang takot sa kanila, hindi rin nagpahuli ang kanilang galit para sisihin si Brando. Maraming tao agad na dumiretso sa bahay nila Brando. Si Mang Onad naman parang walang pakialam sa anak niya. Kung hindi kami dumating, baka napahamak na ng tuluyan si Brando. Mga kalugar, makinig kayo sa akin. Hindi kasalanan ni Brando kung bakit may aswang sa baryo natin. Habulin man siya o hindi ng mga aswang, pupunta at pupunta pa rin sila rito. Dahil noon pa man, ang mga aswang ay dati nang narito sa ating lugar. Ay, si Raula! Anong pinagsasasabi mo ha? Nagmamarunong ka na naman? Ako nga naman ang baklang yan eh. Alam na siya ang may kasalanan. Kayo ba kayo mga kaibigan lang? Mga nagbubulag-bulagan kayo eh. Si Raulo pala talaga kayo. Huwag mong tawagin na ama ang sarili mo kasi hindi bagay. Hindi gawain ng ama na hayaang malagay sa panganib ang buhay ng anak niya. Kung tunay kang ama, ikaw mismo ang magsasabi sa mga tao na walang kasalanan si Brando. Napakawalang iya mo talaga, Mang Onad. Wala kang puso. Paano mo nagawang ikulong si Brando dyan sa bahay nyo? Dinakaw niya ang pera ko tapos iiwan niya ako. Ano ko, tanga? Para pabayaan ang ginawa niya? Hindi ako papayag na tatakasan niya ako. Tapos mas lalong magiging komplikado ang buhay ko dahil mag-isa na lang ako. Hindi pwede. Dito lang siya para mapakinabangan ko ba siya? Lasing ka na, Mang Onad. Kailangan mo nang matulog. At kayo naman, umuwi na kayo sa inyo. Walang kasalanan si Brando. Huwag kayong mabahala, mga kalugar. Nandito naman ako para iligtas kayong lahat eh. Nagkatinginan ng mga tao, Kabanong. Bigla na lang silang natawa sa sinabi ko. Hindi sila naniniwala.
wala silang tiwala sa akin. Pero hindi ko na lang yun pinansin. Ang mahalaga naman sa akin ay meron akong kakayahan na gawin ang sinasabi ko. Umuwi na rin ang mga tao. Naiwan kami sa bakuran nila Mang Onad. Muli kaming nilapitan. Hinawakan niya pa ako sa kwelyo. Tumatalsik pa ang laway niya habang nagsasalita. Ikaw ba? Ikaw ba ang gusto lang alak ko, ha? Buwisit ka! Ikaw rin ang kumukonsinti sa kabakla niya, di ba? Hindi akong tinutukoy ng anak mo. Kaya pwede ba, bitiwan mo ang kwelyo ko kung ayaw mong mapunta sa bubungan? Aba, marunong ka nang magbanta ngayon, ha? Eh kung sapakin kaya kita ngayon, ha? Hindi ko na pinatapos ang sasabihin niya, Kabanong. Agad ko siyang binuhat at saka hinagi sa bubungan nila. Kahit si Epeng at Vito ay nagulat din sa ginawa ko, hindi ko rin inakala na kakayanin kong buhatin ng ganun kadali ang matandang yon. Baliw ka! Baka mamaya mabago ulo nun. Hayaan na muna natin siyang makatulog doon. Dapat kasi kapag lasing natutulog na no? Pinasok namin ang bahay nila Brando. Pagpunta namin sa kwarto niya, nakita namin siya roon na nakaupo sa sulok. Tulala, nakakadena pa ang dalawang paa. Parang ginawa talaga siyang hayop ng sarili niyang ama. Wisit! Anong ginawa sa'yo ng siraulong tatay mo? Epeng, nasa lamesa yung susi, kunin mo. Alisin natin si Brando rito. Don't you na, Kes, isama sa goran nyo. Magiging heavyweight lang ak sa inyo eh. Magiging ano? Naalarma kami nang biglang marinig namin ang mabibigat na yabag ng paa sa labas. Tumakbo ng mabilis si Epeng pabalik sa kwarto at sinabing may mga dumating na aswang sa bakuran. Noong mga oras na yon, tingin ko alam nilang naroon ang sugo ng kabutihan. Bantayin niyo muna si Brando. Ako nang bahala sa labas. Sigurado ka ba, pre? Gusto ko lang subukan kung gaano kalakas tong espada ng lolo ko. Nagawa ko pang tumawa noon. Parang wala man lang akong nararamdaman na kahit kaunting kaba. Lumabas ako ng bahay. Nakaabang naman ang 7 aswang. Nang makita nila ang hawak ko, nagsimula na silang umangil. Inilabas na nila ang mahaba nilang kuko. Nagbago na rin ang kanilang itsura. Hindi nagtagal, sabay-sabay na rin silang lumusob. Hindi ko alam pero parang bawat kilos nila ay naririnig ko. Kaya bago pa man sila makalapit sa akin, hinataw ko na ng malakas sa hangin ang espada. Hindi pa man tumatama sa kanila, nagtalsikan na sila palabas ng bakuran. Pero muli silang bumangon. Sa kanilang pangalawang paglusob ay mas mabilis na sila kumpara sa una. Pero basang-basa ko ang mga galaw nila. Kaya kahit dumugin nila ako, hindi nila ako magawang dampian. Paghato ko sa isang aswang na malapit sa akin, walang ano-ano'y bumulagta siya sa lapag. Umaagos agad ang dugo sa kanya habang nangingisay. Nanlalaki ang mga mata ng mga aswang nang makita ang nangyari sa kasamahan nila. Nagtangka silang tumakas. Hinagupit ko ulit sila pero merong isang hindi natamaan. Nakaalis siya. Hindi ko na hinabol. Naisip ko na mas maganda rin na makapagsumbong yon sa pinuno nila. Nang sa ganon, malaman ko na rin kung sino ba talaga ang utak na mga nilalang. Hanep, ang galing mo, pre. Totoo nga, may kapangyarihan niyang sandata mo. Hindi na tayo pwede magtagal dito. Baka bumalik sila. Kailangan mailagay natin si Brando sa ligtas na lugar. Isa lang naman Akis, nobody. Huwag na kayo mag-waste ng effort to save my life. Hayaan nyo na, Akis. Ayoko nang maging pabigat sa inyo. Hindi ka pabigat, Brando. Kaibigan ka namin, no? Kaya poprotektahan ka rin namin. Mismo. Tara, sumama ka na sa amin, Brando. Kapag nagsimula na ang laban, baka hindi ka na rin namin masikaso. Paayaw-ayaw pa si Brando ng mga sandaling yon, Kabanong. Pero binuhat na siya ni Vito. Pumunta kami sa bahay. Iniwan na muna namin si Brando kay Mama. Kalmado na rin naman si Brando noon kaya hindi na rin siya tumanggi pa. Sige na, Ramonda na muna kayo. Ako nang bahala sa kanya. Ligtas siya rito.
Paano kung dumating dito yung mga aswang? Akong bahala. Kakayanin ko naman sila. Ang unahin ninyong hanapin ay ang kanilang pinuno. May mga inilagay naman akong pangontra dito kaya hindi sila makakapasok sa bahay. Umalis na kami kaagad. At habang naglalakad kami, bigla naming nakasalubong si Mang Pulong. Nabigla rin siya nang makita niya kaming tatlo. Base sa itsura niya, parang rumonronda rin siya. Teka, hinahanap niyo rin ba ang aswang? Oho, Mang Pulong. Teka, ngayon ka lang namin nakita uli ah. Akala namin may nangyari na masama sa inyo. Ayos lang ako. Marami lang ako ginasikaso. Nag-aral din ako tungkol sa mga aswang. Para sana makatulong ako sa inyo. Pero mukhang hindi nyo na yata kailangan. Mang Pulong, nag-ensayo na kami. Ito nga marunong na kami makipaglaban. Pero itong si Danny ang matindi. Matindi? Bakit? Ang hawak niyang espada ay makapangyarihan. Siya ang tinatawag na bagong sugo na kabutihan. Ay, totoo ba? Base sa reaksyon nyo, parang may alam ka rin sa bagay na yun ah. Nasabi na sa akin yon ng kakilala kong albularyo. Ang akala ko ay haka-haka lang yon. Totoo pala. Mang Pulong, sumama ka na lang sa amin sa pagdoronda. Mas marami, mas maganda. Walang problema. Gusto ko rin namang makatulong sa inyo. Kasama namin si Mang Pulong sa paglilibot sa baryo. Nakakapanibago ang katahimikan niya noon, Kabanong. Ibig kong sabihin, tahimik naman talaga siyang tao pero nung oras na yon ay parang may kakaiba sa kanya. Pero hindi ko na lang pinansin. Inisip ko na lang na baka hindi lang talaga namin siya kilala. Tumagal yata ng halos 1 oras na pabalik-balik lang sa baryo. Pero kahit isang aswang, wala na kaming nakita. Nakaramdam na ng pagod si Epeng at si Vito, kaya pinauna ko na sila sa bahay. Bakit pinauwi mo na ang kaibigan mo? Ayaw mo na ba silang kasama rito? Hindi naman. Gusto ko lang talaga kitang makausap dito sa bakuran mo. Mukhang meron kang mga sasabihin sa akin. Mang Pulong, yung dugo ng manok, effective ba talaga yan para sa mga aswang? Oo naman. Bakit mo naman naitanong? Kani-kanina lang may mga nakalaban akong aswang sa bakuran nila Mang Onad. Nagtataka lang kasi ako dahil parang wala silang pakialam sa dugo ng manok. Parang mas mabibilis pa silang gumalaw Bakit? Nahirapan ka ba sa kanila? Hindi mo ba sila natalo gamit yung espada na dala mo? Hindi naman sa nahirapan ako. Nagtakbuhan nga sila At yung isa, napatay ko. Sadyang nagtataka lang ako talaga. Baka naman matagal na ang dugong iyon. Ibig ko sabihin, ilang araw lang naroon at hindi napapalitan. Pero wala ka namang sinabing dapat napalitan Ay, wala ba? Ay, baka nakalimutan ko lang. O sige, hayaan nyo na. Ang mahalaga naman sa akin nandito ka na at kausap kita. Anong binabalak mo ngayon, Danny? Ngayong kaya ko nang gamitin ng espadang to, ang una kong gustong gawin paslangin ang pinuno ng mga aswang. Tama. Ang pinuno ang dapat ang inuuna. Kapag nawala ang pinuno, mawawala na rin ng saysay ang pakikipaglaban ng mga mas mabababa. Hindi mawawala ng saysay ang pinaglalaban nila kahit wala namang namumuno sa kanila. Hanggat buo pa ang kanilang layunin, mananatiling matatag ang mga dahilan ng kanilang pagbangon. Mang Pulong, may gusto pa sana akong itanong sa inyo. Pero sana sagutin niyo ito ng diretso. Oy, sige. Itanong mo lang. Sasagutin naman kita. Pero bago yun lumalamig na ang kape mo. Bakit hindi mo munang subukang lumagok kahit 1 beses? Masarap naman yan. Oo nga, masarap. Amoy na amoy ko ang kape. Maraming salamat. Ininom ko ang kape at pinakita ko sa kanyang naubos ko na yon. Umayos ako ng pagkakaupo. Ganon din naman si Mang Pulong. Mang Pulong, pwede ko bang malaman ang pangalan ng kakilala mong albularyo? Bakit mo gustong malaman? Hindi ba dapat alam ko kung sino ang taong tumutulong sa atin?
Nang sa ganun alam ko kung sino ang pasasalamatan balang araw. Huminga ng malalim si Mampulong. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Sa mga sandaling ito, alam kong nararamdaman na rin niya kung ano ang gusto kong tumbukin. Hindi ko maaaring sabihin. Gaya ng pangako ko sa kanya, mananatiling pribado ang kanyang pagkakakilanlan. Wala ka bang tiwala sa akin, Mampulong? O baka naman kaya hindi mo masabi dahil wala naman talaga. Ano bang sinasabi mo, iho? Tingin mo gagawa ko ng mga kwento para lang Patay na ang natitirang albularyo rito sa magkakalapit na baryo. At ang dalawang yon ay ang bukod tanging albularyo na natitira sa buong probinsya natin. Kaya hindi ko malaman kung sino yung albularyo na hinihingan mo ng ideya O baka naman kasi nag-iimbento ka nga lang. Pinagbibintangan mo ba ako, Danny? Naiintindihan ko kung bakit ayaw mong gamitin ng mga tao ang asin at bawang bilang pangontra. At mas naiintindihan ko na kung bakit mas gusto mong ginagamit ang mga taong dugo ng manok. Hinugot ko kagad ang espada ko at agad ko siyang hinataw. Pero mabilis siyang nakatalon papunta sa itaas ng bubungan niya. Noong mga sandaling yon, nakakumpirma ko na aswang din si Mampulong. At base sa nararamdaman ko mga negatibong presensya sa kanya, siya ang pinuno ng mga halimaw na nilalang. Masyado mo akong pinapahanga! Ang dugo ng manok ay hindi totoong pangontra sa mga aswang. Sa halip, ginagamit yun ng mga aswang na pampagana para mas lalong bumangis. Nilinlang mo ang mga tao rito. Sinadya mong paniwalain sila sa mga maling impormasyon para sa tuwing dadalaw ang mga aswang dito, hindi pangkaraniwan ang mga lakas nila. Nararamdaman ko yun nung makalaban ko sila kanina. Tama na! Huwag ka nang magsalita! Masyado ka nang magaling! Masyado mo na akong pinapahanga! Tama na ang mga sinabi mo! Anong gagawin mo ngayon? Papaslagin mo ako? Ano pa nga bang gagawin ko? Di ang burahin ka sa mundong ito. Kung hindi ka natapos ng lolo ko nun, ako ang tatapos sa'yo! Tumataas ang iyong ambisyon, iho! Baguhan ka lang! Hindi ka kagaya ng lolo mo. Huwag mo kong sindakin. Hindi kita sinisindak. Bumaba ka dyan at kalabanin mo ako. Kalmahan mo lang, bata. Bago mo ko makaharap, gusto mo na kitang mapanood na nakikipaglaban. Sumipol ng malakas si Mampulong. Agad na naglabasa ng mga aswang sa paligid. At sa pagkakataong yon, nakapalibot na sila sa akin. Mas marami sila kumpara sa una kong nakalaban. Hindi na ako nagsayang ng oras. Dali-dali ko silang inatake. Aminado kong di hamak na mas mabilis sila kumpara sa una kong nakalaban. Pero hindi yun naging dahilan para panghinaan ako. Sa halip, mas lalo pa akong ginanahan. Hindi niyo ako kakayanin! Hinataw ko ng malakas ang espada. Lumikayo ng malakas na hangin na siyang umambalo sa mga aswang na kalabang ko. Nagtalsikan sila at tumama pa sa bahay ni Mampulong. Para kang lolo mo! Siya ang naalala ko habang pinapanood kita! Ang dami mong satsat! Bumaba ka rito! Hahagupitin ko sana ng espada si Mampulong pero biglang may humila sa paa ko. Naramdaman ko pa ang pagbaon ng mahahabang kuko ng aswang. Hindi ako nagdalawang isip na hatawin ng espada ang leeg niya. Pagtingin ko naman sa kaliwa, may dalawang aswang pang umaatake. Nagawa kong makailag. Pero nang tumingin naman ako sa kanan, isang aswang ang nagawang kalmutin ako sa dibdib. Napatras ako ng bahagya, pero hindi ako nagpakita ng kahinaan sa kanila. Bumuelo lang ako ng kaunti at hindi ko inaasahan ang sumunod na ginawa ko. Mabilis akong nakalapit sa mga aswang at agad silang napabagsak. Kahit si Mampulong ay hindi na rin yon inaasahan na magagawa ko. Kung ano man yung nagawa ko, isa lang ang ibig sabihin nito, Mampulong. Mamamatay ka ngayong gabi! Pinapatunayan mo talaga na karapat-dapat kang humarap sa akin. Binabati kita dahil ngayong gabi, idinideklara ko na mas malakas ka pa sa iyong lala! Bumaba si Mampulong at direktang tumalon sa akin.
Kinalmot niya ako pero buti na lang ay nagawa ko yung salagin. Hinawakan niya ako sa balikat at saka binalibag sa gilid pero agad din naman akong nakabangon. Bigla siyang nawala sa paningin ko. Namalayan ko na lang na nasa likuran ko na pala siya. Diniin niya ang pagkakahagod ng kuko sa likod ko. Dahilan para maramdaman ko ang kakaibang hapdi. Dumistansya ako ng bahagya. Sa bilis sa mga pangyayari, napagtanto ko kagad ang diferensya naming dalawa sa pagkakaroon ng karanasan sa pakikipaglaban. Hindi mo na ako mapipigilan, Danny. Nalalapit na ang itinakdang araw para sa amin. Anong binabalak niyong gawin? Sa oras na magagawa ng liwanag at dilim, mag-iisang dibdib ang araw at buwan. Magyayari na ang matagal na naming pinapangarap. Ang mga dugo ng mga taong narito ang siyang magsisilbing alay upang mas makamit namin ang buhay na walang hanggan. Pero para mangyari yon, kailangan na muna kitang burahin sa mundong ito. Dahil ikaw lang ang sagabal sa mga plano ka. Muli niya akong inatake, Kabanong, pero parang nabasa ko na ang gagawin niya. Sa isip ko ay kakaliwa siya para birahin ang tagiliran ko. Kaya ang ginawa ko, umiwas agad ako kahit hindi pa siya nakakalapit. Kitang-kita sa mukha niyang pagkagulat sa ginawa ko. Habang wala pa siya sa tamang posisyon, ako naman na nagsagawa ng pag-atake. Mabilis akong lumapit sa kanya at hiniwa siya ng hawak kong espada. Napalayo siya kagad nang maramdaman ang talim ng sandata ko. Mukha yatang nagulat ka, Mampulong ah. Paano mo nababasa ang mga galaw kung hinayupa ka? Bakit ka ba nagtataka? Hindi naman batang musmus ang kaharap mo. Hindi pa ako nakontento, Kabanong. Mabilis ko siyang nilapitan at saka tinaga siya ulit. Nakailag siya ng bahagya kaya nadaplisan ko lang siya sa bandang dibdib at sa balikat. Pero wala akong sinayang na pagkakataon. Nagmamadali akong hinataw siya ng espada kaya muli ko siyang tinamaan sa katawan. Unti-unti na siyang nagbago ng anyo. Lumaki ang katawan niya at naging kulay itim ang lahat ng katawan. Habang naging kulay puti at tumaba ang buhok niya. Kung hindi ako nagkakamali, gabunan ng tawag sa kanya. Akala ko noon ay pangkaraniwang anyo lang yun ng isang aswang. Pero nagulat ako nang makalapit na siya sa akin nang hindi ko namamalayan. Isang malakas na suntok ang ginawa niya sa sikmura ko. Sa isang suntok, napalud agad ako. Nabitiwan ko ang espada ko. Pinapasarap lang kita, bata. Ano akala mo? Malakas ka na? Ito ang tunay kong anyo at lakas, Danny. Ang anyo na hindi mo kayang talunin. Namimilipit ako sa sobrang sakit noon, Kabanong. Hindi agad ako makatayo. Kaya hinawakan niya ang ulo ko at pilit na ibinabangon. Nanlilisik ang kulay pula niyang mga mata. Dahilan para mas lalo akong makaramdam ng pangamba. Gusto mo bang malaman kung bakit hindi ako nagawang paslangin ang lolo mo noon? Kasi masyadong mayabang ang lolo mo. Akala niya, porque lumalamang siya sa laban sa umpisa, matatalo na niya ako sa dula. Inutil ang lolo mo. Akala mo kung sinong magaling. Nakatakas din naman ako sa kanya. Sinaulo kasi siya eh. Wala kang karapatang kutsay ng lolo ko, Mampulong. Aswang ka lang. At ang mga aswang, mga basura, salot, anay ng lipunan. Anong sinabi mo? Basura, salot, anay ng lipunan. Ito ang galit ng salot! Muli niya akong sinuntok sa sikmura. Talagang gusto niya muna akong pahirapan bago niya ako patayin. Sinipa niya palayo sa akin ang espada. Gumapang ako palapit doon, pero hinila niya ang binti ko at saka ibinalibag sa gilid. Huwag ka mag-alala. Maya-maya lang din naman ay mawawala ka na rin. Pero ako yan. Gusto ko munang paglaruan ng kaawa-awa mong katawan. Hindi ako nakabawi sa lolo mo noon eh. Kaya sa'yo ako babawi ngayon. Sisipain niya sana ako pero nakailag ako. Hinawakan ko siya sa paa at sinubukan ko siyang pabagsakin. Pero dahil masakit pa rin ang sikmura ko sa suntok niya,
Kinulang ang lakas ko. Bitiwan mo ang binti ko, buwisit ka! Sinipa niya ako ng malakas. Tumama ako sa bakod. Agad kong hinanap ang espada ko. Malayo siya sa akin. Sobrang labo na mahawakan ko siya. Pero naalala ko ang sinabi sa akin ni Mama. May mga pagkakataon na ang espada mismo ang pumipili sa tagapangalaga niya. Kaya may pagkakataon din na ang espada mismo ang lumalapit. Ipinikit ko ang mga mata ko habang nakahiga ako. Sinubukan kong alalahanin ang pakiramdam na hawak-hawak ko ang espada ko. Wala! Patay ka na kagad! Papikit-pikit ka ba ng mga mata? Taka! Hindi ba kita papatayin? Muli niya akong dinakma sa ulo. Pero sa pagkakataong yun, lumipad papunta sa akin ang espada ko. Nang makita niya yon, ay agad niya akong binitiwan. Nanlalaki ang mga mata niya habang ako, tinukod ko ang espada sa lupa para makatayo. Para yatang nakakita ka ng bulto. Ha, Mampulong? Nakakagulat ba? Paano mo nagawa yon? Hindi yun nagagawa ng lolo mo ah! Mampulong naman. Iba ang lolo ko, iba rin ako. Marahil, mas magaling siya sa akin. Pero may mga bagay pa rin siyang hindi na nagawa na ako lang ang may kayang gumawa. Kahit na nanlalambot na ang katawan ko, binuhos ko ang buong lakas ko para makabuelo. Itinaas ko ang espada sa ere. Nararamdaman ko ang kakaibang lakas na naiipon sa kamay ko. Nang makakuha na ako ng tamang pagkakataon, muli akong humataw ng malakas. Bumuo yun ng malakas na hangin na siyang humampas kay Mang Pulong. Tumilapon siya sa labas ng bakuran niya. Nagawa niya pa rin makatayo, pero sa pagkakataong yun ay gegewang-gewang na siya. Hindi ako magpapatalo sa isang kagaya mo! Humanda ka! Dahil hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin! Parang bigla siyang nagkaroon ulit ng lakas. Mabilis siyang umatake sa akin, pero nagawa ko na siyang ilagan. Bagay na ikinagulat din naman niya. Kaya naman, hindi na rin ako nagsayang ng pagkakataon. Winasiwas ko ang espada. Dahil doon, nagawa ko siyang tamaan. Laglag ang kaliwang braso niya. Mas lalo siyang nagwala nang makitang nasa lupa na ang kanyang braso. Ano ginawa mo? Ano ginawa mo sa akin? Hampas lupa ka! Pinutol mo ang braso ko! Sinubukan niya pa akong atakin noong mga sandaling yon, Kabanong. Pero dahil mabagal na ang kilos niya, kitang-kita ko ang gagawin niya. Mabilis akong nakailag. Gumilid ako. At nang makita kong hindi siya nakahanda, agad ko nang itinarak ang espada ko sa likod niya. Tumagos yun sa dibdib. Mas lalo ko pang ibinaon. At nang hugutin ko naman yon, ay sumuko na siya ng maraming dugo. Mampulong, hindi na matutupad ang sinasabi mo. Tinatapos ko na ngayon kung ano man ang nasimulan ng lolo ko. Matatalo na kagaya mo! Hindi ako makakapayag! Papigit ako! Tama na, Mampulong! Tama na! Muli kong itinarak sa kanya ang espada. At nang hugutin ko yon sa kanya, unti-unting nanuyot ang buong katawan niya. Kalaunan, nalagutan na rin siya ng hininga. Isang malalim na paghinga ang nagawa ko. Umupo ako at sumandal sa bakod. Napapailing na lang ako habang natatawa. Hindi ko kasi inakala na aabot sa ganoon ang buhay ko. Ang isang simpleng binatilyo na nangangarap lang makapagtrabaho sa Maynila, kinalaban ng isang matandang aswang na matagal nang namumuhay. Sinubukan kong makabangon. Naglakad ako pauwi sa amin. Pero hindi pa ako nakakarating, natumba na ako dahil sa sobrang panghihina. Nanlalabo na rin ang aking mga paningin. At bago ako mawalan ng malay, nakita ko pa ang pagmumukha ni Epeng. Pre, huwag ka mamamatay, buwisit ng sinaulo ka, uy! Mabuhay ka, ha? Stay alive, pare! Uy! Wala na akong naalala sa mga nangyari pagkatapos nun. Basta nagising na lang ako, 4 na araw na raw ang nakalipas. Ganun katagal na nawalan ako ng malay. Ang sabi nila,
nagawa ko raw ubusin ng mga aswang. At ang bahay naman ni Mampulong, sinilaban na raw ng taong bayan. Nako, gising na, magdudulot ang kabutihan sa balatang Earth. Gora na ba, Tay? Anong Gora? Ito mong puro benda ang katawan niyo. Pre, nagawa mong talunin ng mga aswang. Nagawa natin mga pre. Hindi lang ako. Tayong lahat. Malala ang tinamumong galos, anak. Kaya 4 na araw kang nakaratay. Akala ko nga hindi ka na magigising. Pero mukhang dininig ng Diyos ang panalangin ko. Salamat talaga, Panginoon. Bago mag-cry out loud here, gusto ko lang mag-sorry sa inyo mga person. Kasi dahil sa Akesh, nadamay kayo sa problema namin ni Pudang. Nako, wala naman yun. Hindi ka naman namin pwedeng pabayaan na abusuhin ng papa mo. Ikaw talaga, Papa Vito. Baka mamaya madjulog Akesh sa'yo, ha? Binalot ng tawanan ng loob ng kwarto ko noon. At sa pagkakapanalo namin kontra aswang, malaki ang naging pagbabago sa buhay namin. Hindi na kasi ako nagmaynila. Ipinagpatuloy na lang namin ni Mama ang pagtitinda ng turon. Dumami rin kasi talaga ang naging customer namin pagkatapos ng mga nangyari. Sa katunayan, nagkaroon na kami ng opisyal na pwesto para sa mga turon namin. Higit pa sa kita mula sa turon, nakagawa kami ulit ng panibagong pamilya. Si Brando, sa bahay na siya nakatira. Parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Hindi naman siya ginugulo ni Mang Onad. Natakot na siya mula nang mabalitaan kung paano ko pinatay ang pinuno ng mga aswang. At siguro dahil na rin nung hinagis ko siya sa bubong. Sa ngayon, retirado na ako sa pagiging manunugis. Nakatuon na lang ang atensyon ko sa negosyo naming turon ni Mama. Dahil mula nang mawala siya, nangako ko sa sarili kong pananatilihing kung buhay ang negosyo naming turon. Kagaya na lang ng espada na hanggang ngayon ay nasa akin pa rin. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong Puli. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig ngayon sa kwento natin, ha. Sana po'y nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayong araw na ito. Kaya kung nagustuhan niyo, sana po ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kung kayo po ay bago pa lang sa channel natin para lagi niyo pong naririnig ang mga kwento natin. Pindutin niyo rin po yung notification bell para manonotify kayo pag may mga bago tayo mga videos. At syempre, huwag niyo rin pong kalimutang mag-comment at pindutin ang like button. Ngayon, kung medyo nabitin kayo, bisitahin niyo po yung iba pa natin mga channel. Yung Pamela Clamil na channel natin. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe doon kasi konti pa lang ang mga subscriber doon eh. Nagnanarita ako doon bilang si Lolo Pael at minsan ako naman rin po bilang Kabanong. At kung bitin pa rin po kayo, etong good news. Meron tayong bagong channel. Ang pangalan ay Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong gumagalaw ng mga images doon. Kaya pwede na po kayong manood habang nakikinig kayo ng mga narration na may music and effects. Or pwedeng nakikinig lang kayo kasi may ginagawa kayo. Or pwede namang gawin nyo pareho, nakikinig at nanonood. O di ba mas maganda? Kaya huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe doon para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. Diba nakaka-excite? Kaya sana po huwag nyo pong kalimutan na suportahan ako palagi. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa mga kwento natin sa iba't ibang channel natin. At para hindi po kayo mahirapan na hanapin yung mga channel na nabanggit ko, ilalagay po namin ilalagay po namin